Akala ng lahat isa siyang kawawang loser na walang kakayahan, pero gumawa siya ng kontrata sa pinakamalakas na spirit sa mundo para maging pinakamalakas na karakter. Si Ain ay isang walang kwentang loser na ipinanganak na may job class na appraiser, na itinuturing na walang silbi ng lahat. Pero tulad ng kahit sinong binata na may pangarap, gusto pa rin niyang mabuhay bilang isang adventurer. Para maabot ang mga pangarap niya, naging parang alipin siya ng isang adventurer party, nagpapakahirap magbuhat ng mga gamit at loot nila para lang sa mweldo. Tinatrato si Ain na parang basura ng swordsman at ng girlfriend nitong wizard, at hindi man lang siya makalaban kasi alam niyang napakawalang silbi niya kaya walang ibang party na tatanggap sa kanya. Naiwan siya sa likod habang kinakalaban ng swordsman na si Zord at ng wizard na si Jeline ang isang daga na monster, at pagkatapos nila, trabaho na niya na ay appraise ang bangkay ng monster at kunin ang mga mahalagang parte nito. Dahil wala siyang lakas, nahihirapan siyang bunutin ang mga mamahaling ngipin ng monster. Pero nung humingi siya ng tulong, binato lang siya ng bato ni Zord, at sinabing hindi siya nababagay sa kahit anong party kung hindi niya magawa ang kaisa-isang trabahong binigay sa kanya. Alam ni Ain na kailangan niyang magpatuloy bilang adventurer para yumaman. Kaya nilunok na lang niya ang inis niya tulad ng paglunok niya sa yogurt ng tito niya at kahit papaano ay nabunot niya ang ngipin ng monster. Patuloy siyang sumunod kay Zord at sa wizard girl na si Jeline, na biglang nakahanap ng bangkay ng isang malakas na monster na tinatawag na Hellhound. Akala nila swerte sila ngayong araw kasi pwedeng maibenta ng mahal ang mga parte ng Hellhound at inutusan nila si Ain na magtrabaho agad. Sinabihan niya sila na mukhang kainahinala ang setup na ito kasi hindi naman daw matatagpuan ang mga Hellhound sa floor na iyon, pero sinabihan lang siya ng dalawa na huwag nang isipin ang mga bagay na lampas sa trabaho niya. Itinulak nila siya sa bangkay, at habang kinakatay niya ito, nakakita pa sila ng isa pang bangkay sa malayo. Sabik nilang inutusan si Ain na i-appraise din ito at kunin lahat ng mamahaling parte sa katawan nito. Pero nagpanik si Ain dahil base sa mapang binigay sa kanila ng guild, hindi ligtas ang section na ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang swordsman na masama ang kutob niya sa nangyayari. Pero sinabihan siya ng kupal na si Zord na tumigil sa pag-inarte kung gusto pa niyang panatilihin ang trabaho niya. Pinagbantaan siya na tatanggalin ng walang bayad kung susuko siya ngayon, kaya wala nang nagawa si Ain kundi sumunod. Maya-maya, nakarating sila sa ibang bahagi ng dungeon, at nagkalat ang mga bangkay ng Hellhound sa harap nila. Akala ni Zord at Jeline ay nakapasok sila sa isang kwarto na puno ng kayamanan, pero si Ain lang ang nakahalata na pumasok sila sa isang patibong. Sinabihan niya sila na isiping mabuti ang sitwasyon, dahil kung adventurer ang nakapatay sa mga Hellhound na ito, sana kinuha na nila ang mga mamahaling materyales nito. Sa kasamaang palad, hindi naiintindihan ng may small dick energy na si Zord ang low ika, kaya sinabihan niya si Ain na manahimik. Biglang itinuro ni Ain ang isang grupo ng mga Hellhound na papalapit sa kanila, at nanigas silang lahat sa takot. Nakita ni Ain ang dugo sa bibig ng mga Hellhound at naisip na ang mga patay na Hellhound ay biktima ng isang gang war. Muntik nang mapatay sa takot ang dalawang adventurer kasi hindi man lang nila kayang talunin ng isang Hellhound, at hindi rin nila kayang tumakbo ng mas mabilis sa mga ito. Biglang nagka-ideya si Zord at sinabi kay Jeline na dapat nilang gamiting pain si Ain. Nagpanik si Ain pagkarinig nito, pero hindi siya nakapanlaban nang atakihin siya ng isang paralyzing spell. Bumagsak si Ain sa lupa, hindi makagalaw kahit isang kalamnan, at tumakbo palayo ang dalawa pagkatapos sasarin ang mga Hellhound. Nawawala na sa sarili si Ain ngayon, pero nang kagatin siya ng mga Hellhound, ang sakit ay nagpabalik sa kanyang katinoan at bumasag sa paralysis. Gumamit siya ng bato para palayuin ang mga Hellhound, at saka binato sa kanila ang pagkain mula sa bag niya para maging abala sila. Ika-ika siyang naglakad patawid sa dungeon para makatakas, pero laking gulat niya nang hinaranggan ni Zord at Jeline ang exit. Buti na lang, may isa pang daan sa malapit, pero dinala din siya nito sa isang dead end. Sa sandaling iyon, narinig ni Ain ang tunog ng mga Hellhound na papalapit sa kanya, at na-realize niyang mamamatay siya kahit ano pang mangyari. Sinumpa niya ang walang kwentang job class niya na nagpapahirap sa kanya buong buhay niya, at naisip na kung wala siyang pangarap na maging adventurer, nabuhay sana siya ng matagal at normal. Na-realize niya na huli na para magsisi, at napagpasyahan na lang na mag-skydive mula sa bangin ng walang parachute dahil mas hindi ito masakit kumpara sa mapatay ng mga Hellhound. Tumalon siya sa bangin, iniisip kung paano siya nabuhay at namatay bilang isang loser, at pagkatapos mahulog ng napakatagal na oras, tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Malubha siyang nasugatan, pero hindi pa siya patay. Tapos biglang may isang magandang babae na nakaputing damit ang nagpakita sa harap niya. Nag-glitch ang babae at patuloy na nawawala tapos lumilitaw habang naglalakad papalapit sa kanya, at hinalikan ang noo niya. Halos hindi na nakita ni Ain ang babae bago siya nawalan ng malay.
At nang idilat niya uli ang mga mata niya, wala na yung babae. Pero mahimalang gumaling ang lahat ng sugat niya, at nalaman niya na nasa isang maliit na pool siya sa paanan ng isang higanteng puno. Sinubukan ni Ain na i-analyze ang tubig para makita kung pwede itong inumin, at nagulat siya nang malaman na ang tubig na ito ay isang S-rank item na tinatawag na Yggdrasil drops na kayang magpagaling agad ng kahit anong sugat o sakit. In-appraise niya ang higanteng puno at nalaman na ito ay ang Yggdrasil, o ang World Tree, na naglalabas ng walang katapusang mana. Nagulat si Ain nang malaman ito dahil ang kaisa-isang World Tree na alam nila ay natuyo at nawala na noong unang panahon. Ang World Tree ang tanging pinanggagalingan ng mana ng lahat ng tao, pero kahit noong nawala ito, nakakagamit pa rin sila ng mana. Dahil dito, naniwala ang mga scholar na may iba pang World Trees, at sinubukan nilang hanapin ito ng mabuti, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi pa rin makapaniwala si Ain na nakatago ang World Tree sa ganito kalalim na bahagi ng dungeon. Na-realize niya na ang puno ang nagligtas sa buhay niya, at dahan-dahan niya itong hinaplos habang nagpapasalamat. Narinig niya ang isang mahinang ungol, pero wala namang tao sa paligid, kaya inisip niya na gawa-gawa lang ito ng isip niya. Nagpa siya siyang makipagsapalaran at i-explore ang dungeon para makahanap ng paraan paakyat sa surface. Lumingon siya sa puno at nagpasalamat ng isa pang beses bago umalis. At sinubukan siyang sagutin ng babae kanina, pero walang lumabas na salita sa bibig nito. Pumasok si Ain sa dungeon, iniisip na siguradong napakahirap daanan ng lugar na ito dahil kahit ang guild ay hindi pa nakarating ng ganito kalalim. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad dahil wala siyang ibang magagawa. Wala siyang nakasalubong na monster ng ilang sandali kaya medyo naging kampante siya. At bigla na lang, may mabilis na atake na pumutol sa tenga niya, kaya naging parang Van Gogh siya. Nagpanik si Ain, pero bago siya makagawa ng kahit ano, isa pang mabilis na hiwa ang pumutol sa mga daliri niya. Nakita niya ang isang S-rank na monster sa harap niya, na walang gaanong attack power, pero pambihira naman ang bilis. Hindi man lang binigyan ng monster si Ain ng pagkakataong tumakbo dahil pinaulanan siya nito ng mabibilis na hiwa. Sinubukan ni Ain na gumapang pabalik sa puno, at muntik na siyang saksakin ng monster, pero bigla itong huminto. Lumingon si Ain para makita kung anong nangyayari at nakita niya ang pinakabos ng lahat ng monsters na nandito para paghiwa-hiwalayan ang eyeball monster. Pinatay ng mabangis na itim na oso ang eyeball monster at pagkatapos ay hiniwa ang mukha ni Ain, dahilan para mabulag ang isa niyang mata. Sumigaw sa sakit si Ain, at pagkatapos ay hinawakan siya ng oso, piniga siya para baliin ang mga buto niya. Sigurado si Ain na katapusan na niya ito, pero biglang may umatake sa oso at napatay ito sa isang tira. Maliit na anino lang ng taong tumulong sa kanya ang nakita ni Ain at narinig niya itong nagsalita na pumunta lang siya para tulungan siya dahil may isang espesyal na taong nakiusap sa kanya. Nawalan ng malay si Ain pagkatapos nun, at paggising niya, nasa paanan ulit siya ng World Tree, ganap na magaling at napalitan na ang nasugatan niyang mata. Bigla niyang nakita ang babaeng nakaputi sa harap niya na nakangiti habang may hawak na tsaa, at agad na in love si Ain sa sobrang ganda nito. Hindi matanggal ni Ain ang tingin niya sa babae, pero biglang may lumitaw na loli sa tabi niya at sinabihang tigilan niya ang pag-iisip ng kalokohan sa anak nito. Hindi maintindihan ni Ain kung anong nangyayari at kung bakit itong loli, na mas flat pa sa career graph ko, ay tinatawag na anak yung babae. Sinabihan siya ng loli na huwag bastyusan ng anak niya at inumin ang tsaa na espesyal na tinimpla nito para sa kanya. Halos isalpak niya ang tsaa sa lalamunan ni Ain, at nalaman ni Ain na napakasarap pala nito. Nalaman niya pagkatapos na ang loli ay si Ursula, ang guardian ng World Tree, at ang magandang babae na si Yuri ay hindi niya totoong anak. Sabi ni Ursula hindi na sana siya mag-aabala pang magligtas ng isang mababang uri ng buhay tulad ng tao, pero dahil nagmakaawa si Yuri, pumunta siya sa dungeon at iniligtas si Ain mula sa oso. Takang-taka pa rin si Ain sa sinabi ni Ursula na siya ang guardian ng World Tree, at ipinaliwanag nito na may 9 na World Tree sa mundo at may guardian sila na nag-aalaga at nagpoprotekta sa kanila mula sa kapahamakan. Tapos binagsakan niya ng matinding balita si Ain at sinabing hindi tao si Yuri, kundi ang spirit mismo ng World Tree. At dahil binantayan siya ni Ursula mula pa noong simula, tinuturing na siya ni Yuri bilang ina. Sinabi ni Ain na napakaganda ni Yuri, at hindi natuwa si Ursula na nilalandi nito ang anak niya. Pinagbantaan siya nito na dudukutin ng mata niya na pinaghirapan nitong gawin, at dahil doon naalala ni Ain na nasugatan at nabulag siya ng oso. Sinabi ni Ursula sa kanya na pinagaling siya ng mga drops mula sa World Tree, pero hindi nito kayang ayusin ang mata niya. Gayunpaman, gusto ni Yuri na makakita siyang muli at maging mas malakas. Kaya gumawa si Ursula ng espesyal na mata para sa kanya gamit ang mga parte mismo ng World Tree. Nagulat si Ain nang marinig ito at tinanong si Yuri kung bakit nag-aalala siya ng sobra sa kanya.
Sinabi niya kay Aang na dahil napakabuti nito na pasalamatan siya, at mas pinaliwanag pa ni Ursula ang ibig sabihin ni Yuri. Bago pa man si Aang, may mga adventurer na ring nahulog dito, at kahit iniligtas silang lahat ni Yuri, ni isa sa kanila ay hindi nagpasalamat sa kanya. Sa halip, sinira pa ng iba ang mga sanga niya nang malamang siya ang World Tree. Kaya naman napakalaking bagay na sa kanya ang simpleng pasasalamat na binigay ni Aang. Nagpasalamat si Aang sa pagligtas sa buhay niya ng 2 beses, at namula si Yuri. Inistorbo ni Ursula ang moment nila at sinabihan si Aang na lumayas na sa bahay nila dahil magaling na siya, pero sinabi ni Yuri na malalagay siya sa matinding panganib kung aalis siyang ganoon ang kalagayan. Nakiusap siya kay Ursula na tulungan si Aang at nagsimula pa itong umiyak. Hindi makatanggi si Ursula sa kanya ng ganon, kaya napagpasyahan niyang i-train si Aang hanggang sa maging sapat na ang lakas niya para makaalis ng mag-isa sa dungeon. Agad siyang dinala ni Ursula sa loob ng dungeon, at naisip ni Aang na baka hindi siya mabuhay sa training na ito. Dinala siya nito sa isang madilim na koridor at sinabihan siyang tumingin sa unahan. Sinabi ni Aang na mas madilim pa ang lugar na ito kaysa sa future niya, at sinabihan siya ni Ursula na duwag. Sinabi niya na ang kaliwang mata nito ay may kapangyarihan ng World Tree, at kung mag-focus lang siya, mas makakakita siya ng malinaw. Nag-focus si Aang sa kaliwang mata niya habang iniisip si Yuri, at bigla na lang, nakita niya ang lahat ng kasing linaw ng araw. Natuwa si Ursula dito, at tapos ay binato ng bato ang natutulog na eyeball monster. Nagising ang monster at nagsimulang magwala sa paligid ng kwarto, at sinabihan ni Ursula si Aang na ang unang lesson niya ay iwasan lahat ng atake mula sa monster gamit ang kanyang appraisal skill. Sinabi ni Aang na hindi ganon gumagana ang appraisal skill, pero inis na si Ursula sa tandang ito na sumusuko agad bago man lang sumubok. Sinabi niya na kayang gamitin ng spirit eye niya ang appraisal skill sa ibang paraan, at sinubukan niya ito sa eyeball monster at nalaman na pupuntiryahin nito ang kanang tenga niya susunod. Natuwa si Aang dahil nababasa niya ang galaw ng monster, pero hindi yun nakatulong sa kanya dahil naabot pa rin ng monster ang tenga niya at tinaga ito. Agad gumawa ng barrier si Ursula sa paligid nila, at pinagaling ang tenga ni Aang gamit ang World Tree Drops. Sinasabi sa kanya na papagalingan niya ito kahit gaano pa siya kalubang masugatan. Ibig sabihin wala siyang lusot at hindi niya pwedeng iwanang hindi tapos ang training. Tinanggal niya ang barrier, at inatake ulit siya ng eyeball monster. Nabasa ni Aang na aatakihin nito ang kaliwa niyang binti, tapos ginamit ulit ang appraise skill para malaman ang tamang timing. Dahil doon, naiwasan niya ang atake, pero habang masaya niya itong kinukwento kay Ursula, inatake siya ng monster mula sa likod. Sinabihan siya ni Ursula na huwag masyadong maging kampante dahil lang nagtagumpay siya minsan, at na-realize niyang tama ito. Nag-training siyang umiwas sa atake ng monster ng 1 buong linggo, at ngayon kaya na niyang i-analyze ang lokasyon at timing ng atake ng sabay. Kaya na niyang iwasan ang lahat ng atake, pero sa tuwing nagmamayabang siya tungkol dito, nakakahanap ng tiyempo ang eyeball monster at inaatake siya. Pinagaling siya ni Ursula gaya ng dati, at sinabing nakapasa na siya sa unang training, at oras na para sa part 2. Sinabi nito na kailangan na niyang talunin ang eyeball bat, at sabi naman ni Aang hindi bagay sa labanan ang job class niya. Sinabihan siya ni Ursula na tumigil sa pagiging reklamador tapos binigyan siya ng sanga ng World Tree na mismong si Yuri ang pumutol para magamit niya bilang sandata. Inutusan ni Ursula si Aang na gamitin itong mabuti at talunin ang kalaban gamit ito. Tinanggap ni Aang ang hamon, iniisip na dahil napopredict na niya ang galaw ng monster, madali na niya itong mapapabagsak. Gayunpaman, napansin niya na hindi sapat ang bilis ng pag-swing niya para tamaan ng bat monster. Humingi siya ng tips kay Ursula at sinabihan siya nito na diskubrihin ito gamit ang spirit eye. Nagpa siya si Aang na mag-focus ng buo sa trajectory ng monster tapos bigla niyang nagamit ang isang advanced version ng kanyang appraisal skill. Kapag ginagamit niya ang super appraisal skill, nakikita niya ang trajectory ng monster na naka-slow motion. Ginamit niya ang pagkakataong ito para mag-counterattack at sa isang tira lang, naibagsak niya ang monster sa lupa. Manghang-mangha si Aang kung gaano na siya kalakas ngayon, pero binigyan siya ni Ursula ng karate chop sa ulo at sinabihan siyang huwag maging overconfident dahil lang dun. Binigay nito sa kanya ang susunod na task, na talunin lahat ng eyeball bat monsters sa floor na ito at nagawa ito ni Aang ng mas maaga kaysa sa inasahan ni Ursula. Sinabi niya rito na oras na para sa susunod na lesson at kasama na rito ang pag-appraise sa mga abilities ng eyeball monster at gawin itong kanya. Sabi ni Aang imposible iyon, pero ipinaliwanag ni Ursula na imposible ito para sa mga tao, pero dahil sa spirit eye, kaya niya itong gawin. Nagpa siya si Aang na subukan ito at pagkatapos titigan ng monster ng matagal, bigla niyang nakuha ang super acceleration skill nito.
Parang sisibog ang ulo niya dahil sa lahat ng bagong impormasyon tapos inutusan siya ni Ursula na subukan ng skill. Pumwesto si Ain na parang tatakbo at mabilis na tumakbo na parang tatay ko pagkapanganak sa akin, pero napunit ang mga muscles niya kasi hindi ito ginawa para kayanin ang ganong tindi ng stress. Bumagsak siya sa lupa at pinagaling siya ni Ursula gamit ang World Tree Drops. Inutusan siya nito na patuloy na tumakbo hanggang sa matamba siya at papagalingan siya nito. Ang mga muscles niya ay lalakas sa bawat pagkakataon at kapag ginawa niya ito ng daan-daang beses, magkakaroon siya ng katawan na makakatiis sa kahit ano. Makalipas ang ilang araw, mas naging malakas ang katawan niya at para sa susunod niyang lesson, sinabi ni Ursula na hahayaan niya si Ain na i-appraise ang mga skills niya kahit ayaw talaga niya. Tinanong ni Ain ang tungkol sa skill at bigla na lang siyang tinire ni Ursula ng fireball nang walang babala. Sinabi niya kay Ain na ang ituturo niyang kakayahan ay kung paano mag-cast ng magic na hindi bumibigkas ng spells at inutusan itong i-appraise ang kanyang ability sa maikling oras habang tinatamaan siya ng fireball. Hindi ito nagawa ni Ain at naihaw siya na parang medium ngayon na state. Kaya pinagaling na lang siya ni Ursula tapos tinire ulit. Matapos ang ilang sandali, natutunan din ni Ain kung paano mag-cast ng fireballs na hindi bumibigkas ng spell pero mabilis siyang bumagsak kasi kulang siya sa mana. Buti na lang, ang World Tree Drops mula kay Yuri ay mabilis na nag-refill ng mana niya at nagpataas pa sa kanyang mana capacity. Pinagpatuloy ni Ain ang training niya ng halos kalahating buwan at nakakapag-cast na siya ng daan-daang fireballs ng sabay-sabay at nakakagamit na rin ng intermediate magic. Sinabi ni Ursula na sapat na ang lakas niya para i-explore ang dungeon ng mag-isa, pero bago iyon, gusto muna niyang magbigay ng final test. Dinala niya si Ain para labanan ng isang death bear at kinabahan si Ain dahil sa trauma niya dati. Sinabihan siya ni Ursula na mas magkaroon ng kumpiyansa dahil nag-training siya ng mabuti para lumakas, at saka tinulak siya sa harap ng oso. Pinagbabato ito ni Ain ng fireballs pero isa siyang stormtrooper sa puso't isip kaya walang tumama sa mga atake niya. Buti na lang, nagsilbing distraction ng usok at ginamit ni Ain ang super speed skill para makapunta sa likod ng oso. Sinubukan siyang atakihin nito pero ginamit ni Ain ang super appraisal skill para makita ang mga bagay na naka-slow motion, at tapos ay pinatamaan ng malakas na wind spell ang oso. Pinagbabato niya ng fireballs ang oso ng walang tigil, minsan may tumatama at minsan ay sumasablay, pero sa huli, nagawa niyang mapabagsak ang S-rank na monster. In-appraise niya ang mga abilities ng Death Bear at na-absorb niya ang S-dagdag rank skill na Steel Cutter na nagbigay ng pambihirang tibay at piercing power sa mga atake niya. Habang nagpapagaling siya mula sa sakit ng ulo matapos ma-absorb ang skill, sinabi ni Ursula na natapos na niya ang training at handa na siyang umakyat pataas sa dungeon ng mag-isa. Binalik siya nito sa World Tree at sinabing dapat siyang magpasalamat dahil may ibibigay itong huling regalo bago siya umalis. Ang regalo ay ang natitirang spirit core ng World Tree at sinabi ni Ain na hindi niya ito pwedeng tanggapin dahil masyado itong mahalaga. Ipinaliwanag ni Ursula na ipinapahiram lang nila ang kapangyarihan sa kanya, dahil oras na mamatay siya, kusa itong babalik sa World Tree. Ginamit nito ang kanyang magic para isanib ang spirit core sa peking mata ni Ain, pero wala siyang naramdamang pagbabago. Sinabihan siya ng matandang loli na aabutin ng mahabang panahon para sa isang tulad niya na maintindihan ang tunay na kapangyarihan ng pinahusay niyang mata. Lumingon si Ain kay Yuri para magpasalamat sana, pero wala na ito. Tinanong niya kung nasaan ito at sumagot si Yuri mula sa loob ng kanyang mata bago ito magpakita sa anyong tao. Hindi maintindihan ni Ain ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Ursula na dahil nasa mata niya ang spirit core ng World Tree, ito ay parang kapalit na rin mismo ng World Tree. Ibig sabihin, pwede nang tumira si Yuri sa loob nito at sa ganitong paraan ay palagi siyang makakasama nito kahit saan siya magpunta. Masayang sinabi ni Yuri kay Ain na gagamutin niya ang lahat ng sugat at sakit nito gamit ang kanyang World Tree Drops at kahit na nagpapasalamat siya rito, tinanong niya si Ursula kung ayos lang ba talaga na dalhin niya ang spirit ng World Tree. Sinipa siya ni Ursula ng dropkick dahil ayaw nitong isama si Yuri sa kung sinong tao lang, pero gusto rin nitong maka-explore ang bata sa mundo at makahanap ng mabubuting kaibigan. Kaya ipinagkatiwala niya ito kay Ain kasi kahit na isa siyang tanga, alam niyang mabuti siyang tao. Nangako si Ain na aalagaan niya ng mabuti si Yuri at binalaan siya ni Ursula na siguraduhin lang niya iyon. Tapos gumawa ito ng umiilaw na tato sa kamay ni Ain, na isang infinite storage spell. Matapos iyon, naglabas siya ng isang spirit sword na ginawa niya mula sa mga raw materials na ibinigay sa kanya ni Yuri at inutusan si Ain na ilagay ito sa kanyang storage. Bago niya ito magawa, sinaksak ni Ursula ang normal niyang mata at saka siya pinilit lunukin ng isang magic stone para pumalit sa nasugatan niyang mata. Tinanong ni Ain kung anong kalokohan ang ginawa nito sa kanya at ipinaliwanag ni Ursula na ang kanang mata niya ay napalitan na ng sage stone na magkokonekta sa isipan nila.
Gamit iyon, maaari silang mag-usap anumang oras, at makikita ni Ursula ang lahat ng nakikita ni Aang. Binalaan siya nito na kung mapapansin nitong nagiging masyadong malapit si Aang sa anak niya o kaya ay pinagnanasaan niya ito, hahanapin siya nito at papatayin. Pagkatapos niyan, tinanong ni Aang si Yuri kung mayroon siyang mga espesyal na plano kapag nakaakyat na sila sa surface, at sinabi ni Yuri na gusto niyang makita ang mga kapatid niya. Ipinaliwanag ni Ursula na noong una, mayroon lang iisang higanteng world tree, pero nahati ito sa 9 na bahagi, at isa lang doon si Yuri. Ang iba pang world trees ay ang kanyang mga kapatid, at nangako si Aang na maglalakbay sila sa buong mundo para makita sila. Dahil doon, sa wakas ay sinimulan na niya ang paglalakbay niya, at patuloy siyang sinasabihan ni Ursula kung anong daan ang dapat daanan at kung sinong mga monsters ang makakaharap niya. Nalaman ni Aang na mas madali na ngayong talunin ng mga S-rank monsters, at hindi na siya nasasaktan ng ulo sa pag-absorb ng mga kakayahan nila dahil agad siyang pinapagaling ni Yuri. Di nagtagal, narating niya ang boss room, at sinabi ni Ursula na hindi magbubukas ang daan papunta sa ibang floors maliban na lang kung matatalo niya ang boss. Hindi sigurado si Aang dito dahil siguradong mas malakas ang boss monster kaysa sa lahat ng nakalaban na niya, pero sinabihan siya ni Yuri at Ursula na magtiwala sa sarili niya. Nakakuha ng lakas ng loob si Aang sa mga sinabi nila, pumasok siya sa boss room at nakita ang dungeon core sa harap niya. Biglang may lumitaw na summoning circle sa lupa, at mula rito ay lumabas ang isang higanteng stone golem. Sinabihan ni Aang si Yuri na pumasok ulit sa mata niya, at saka sumugod papunta sa golem. Madali niyang naiwasan ang unang atake, pero pagkatapos ay binigyan siya ng malakas na suntok ng golem. Ginamit ni Aang ang isa pa sa mga nakuha niyang skills para gawing singtigas ng bakal ang mga kamay niya, pero pinunit ng puwersa ng suntok ang mga muscles sa binti niya. Agad siyang pinagaling ni Yuri doon din, tapos ginamit niya ang dissolving poison skill na nakuha niya sa pagpatay ng higanteng ahas para tunawin ang kamay ng golem. Dahil doon ay sobrang nagalit ang golem, at walang pakundangang inatake si Aang, na kahit paano ay nakatakas mula sa pagwawala nito at nagtago sa likod ng mga bato. Na-realize niya na hindi siya pwedeng lumapit sa golem ngayon, pero sinabihan siya ni Ursula na gamitin ang ultimate spell na tinuro nito sa kanya dahil may sapat na siyang mana para dito. Nagpa siya si Aang na sundin ang payo niya at agad na ginamit ang ultimate magic na Nova Strike sa golem, pinatamaan ito ng kapangyarihan ng isang meteorite at tinunaw ang katawan nito. Hindi siya makapaniwala na kayanan niyang gawin ito ngayon, tapos lumabas si Yuri sa katawan niya at sinimulan siyang gamutin. Hinawakan ni Aang ang mga kamay niya habang nagpapasalamat, at nagsimulang mamula si Yuri. Hindi ito nagustuhan ni Ursula, kaya nag-focus na lang ito sa pag-appraise ng mga labi ng golem. Inappraise ni Aang ang katawan ng golem at nakakuha siya ng ilang high-level defensive at offensive abilities. Sinabihan siya ni Ursula na pwede rin niyang i-appraise ang dungeon core, at hindi sigurado si Aang kung ligtas ba iyon. Sa sandaling iyon, nag-teleport si Ursula sa tabi niya at siya na ang nag-appraise sa dungeon core para sa kanya. Nalaman niya na kaparehas ito ng spirit core ng world tree at ginamit niya ito para mas palakasin ang mata ni Aang. Sinabi niya na pwede pang tumalo si Aang ng iba pang dungeon bosses at gamitin ang core para pagandahin ang kapangyarihan ng spirit eye niya, at mas magpapalakas pa yun sa kanya. Matapos iyon, lumabas na silang tatlo sa boss room at sumara ang mga pinto pagkatapos nila. Sabi ni Ursula dahil nawala na ang dungeon core, opisyal ng Seliado ang dungeon. Ibig sabihin, isinara na ang daan patungo sa world tree, at kahit ang butas na pinaghulugan ni Aang ay paniguradong naselyuhan na. Sinabi niya na ngayon ay wala nang makakapunta sa world tree, ibig sabihin hindi na niya kailangang maiwan para protektahan ito. Napagpasyahan niyang sumama kina Yuri at Aang, at di nagtagal, nakarating din sila sa surface. Samantala, sa isang bar sa syudad, umiinom ang swordsman na si Zord kasama ang iba pang adventurers. Ikinukwento niya sa kanila kung paano napalibutan ng Hellhounds ang party niya sa dungeon, at akala daw nila hindi na sila makakalabas ng buhay. Pero binaluktot niya ang kwento at sinabing si Aang daw ang nagdesisyong isakripisyo ang sarili niya para iligtas ang iba. Nagsimula siyang umarte na parang sobrang laki ng pasasalamat niya kay Aang para makakuha ng simpatiya mula sa ibang adventurers, pero nang makita niya si Aang na nakatayo sa likod niya, naibugan niya ang iniinom niya. Tinanong siya ni Zord kung paano siyang nanatiling buhay, at nang sabihin ni Aang na tinalo lang niya ang mga monsters, ayaw nitong maniwala. Sinabihan ng ibang adventurer si Zord na dapat siyang maging masaya dahil buhay ang tagapagligtas niya. Pero sinabi sa kanila ni Aang na nagsisinungaling lang siya kanina. Ibinunyag niya na pinaparalisa siya ni Zord at Jeline gamit ang magic at iniwan siya para mamatay sa kamay ng mga monsters. Dahil dito, nagalit ang lahat ng adventurers at nagsimula nilang batuhin ng kahit anong madampat nila si Zord. Gayunpaman,
Pinigilan sila ni Aang dahil sa kabila ng lahat, si Zord lang ang nag-iisang tumanggap sa kanya sa party nito. Nagpasalamat siya sa kupal na iyon sa lahat at pagkatapos ay naglakad paalis, kaya nagulat ang lahat sa Aang dahil nagbago na ng 180 degrees ang ugali niya. Matapos iyon, nagsimulang mag-explore sina Aang, Yuri, at Ursula ng iba't ibang dungeons, tinalo ang mga boss monsters at inabsorb ang dungeon core. Patuloy nilang hinanap ang World Tree sa loob ng mga dungeons na iyon, pero kahit lumipas ang ilang buwan, wala silang mahanap. Habang pabalik na sila mula sa isa sa mga trip nila sa dungeon, may narinig silang mga sigaw at agad silang pumunta sa lugar para makitang may mga monsters na umaatake sa isang kalisya. Mabilis na pinatay ni Aang ang mga monsters at inabsorb ang kanilang abilities, habang pinagaling naman ni Yuri at Ursula ang mga sugatang sundalo. Pumunta si Aang para i-check ang isang babaeng pink ang buhok sa kalisya, na agad na na-inlove sa kanya at kumapit sa kanya, tinatawag siyang hero. Nalito at nahiya si Aang dito, pero nalaman niya pagkatapos na ang babae ay si Claudia, ang third princess ng kaharian, at ang kasama nitong lalaki ay si Jasper, ang leader ng Merchant Guild. Inimbita ng prinsesa si Aang at ang grupo nito sa palasyo niya para magpasalamat. At pagkatapos niyan, naghanda siyang sunggaban siya. Pero pumagitna si Yuri sa kanila at idineklarang asawa siya ni Aang. Nagulat si Aang nang marinig yun, pero ang mas nakakagulat ay nung casual lang na sinabi ni Claudia na masaya siyang maging pangalawang asawa niya. Habang pinag-aawayan ng dalawang babae ang topic na iyon, lumapit ang merchant na si Jasper kay Aang at sinabing dapat siya na lang ang pakasalan nito. Nanlamig si Aang dito dahil hindi niya akalain na pantay lang ang pagiging attractive niya sa lalaki at babae. Pero sinabi ni Jasper na may espesyal na dahilan siya para doon. Dinala niya si Aang at ang iba pa sa kanyang treasury, ipinapaliwanag na hilig niyang mangolekta ng mga mamahaling gemstones, at ang kaliwang mata ni Aang ay isang spirit core, ang pinakamahalaga sa lahat. Nagulat si Aang nang malaman na nadiskubre ni Jasper ang sikreto niya. At pagkatapos ay ikinwento ng merchant ang alamat tungkol sa orihinal na World Tree na inubos ang lahat ng kapangyarihan nito para ikulong ang Demon Lord, at saka naglaho sa mundo. Sinabi niya na ilang taon na niyang hinahanap ang spirit core nito. At ngayong nahanap na niya ito, gusto niya itong itago kasama niya habang buhay. Gustong tumanggi ni Aang dahil mas straight pa siya sa ruler, pero sinabi ni Ursula sa kanya na may pera si Jasper at may impormasyon din tungkol sa World Tree. Kaya magagamit niya ang tulong nito para mahanap ang iba pang World Trees. Napilitang pumayag si Aang na maging malapit dito, pero sinabing magiging magkaibigan lang sila sa simula. Walang naging problema si Jasper dun, at sinabi niya kay Aang na balang araw siguradong magiging proud member ito ng harem niya. Di nagtagal, nagpunta sina Aang, Yuri, at Ursula sa isang hidden dungeon na sinabi sa kanila ni Jasper sa pag-asang mahahanap nila doon ang mga kapatid ni Yuri. Pumasok si Aang sa dungeon mag-isa at agad napunta sa isang dead end. Sinabihan siya ni Ursula na may teleportation spell sa pader, at maaari niya itong i-activate sa pamamagitan ng paghawak. Nang hawakan ni Aang ng teleportation spell, natagpuan niya ang sarili niya sa isang napakalaking kagubatan. Nagulat siya na makakita ng gubat sa loob ng dungeon, at sabi ni Ursula na mukhang pinalitan ng isang malakas na illusion ang itsura ng dungeon. Inisip ni Aang na ang tanging bagay na kayang gumawa ng illusion na ganito kalaki ay isang World Tree nang may marinig siyang boses galing kung saan. Nakilala ni Yuri ang boses bilang ang pilyang kapatid niya na si Pina, at lumabas siya mula sa mata ni Aang para kausapin ito. Sabi ni Pina masaya siyang makita ulit ang kapatid niya, at sinabihan itong makipagkita sa kanya sa dulo ng dungeon. Nagreklamo si Aang sa makulit na loli na nagpunta si Yuri dito all the way para makita siya, kaya dapat gumamit ito ng teleportation magic para dalhin na sila agad sa pwesto niya. Sinabi ni Pina sa kanya na hindi siya marunong gumamit ng teleportation magic, kaya kakailanganin nilang maglakad sa gubat, at handa na si Yuri para doon. Sinabihan siya ni Pina na umupo lang siya at hayaang ang boyfriend niya ang gumawa ng mahirap na trabaho, kaya namula si Yuri nang marinig iyon. Sinabihan din siya ni Aang na pumasok ulit sa loob ng mata niya dahil delikado sa gubat at mas mapapabilis niya kung siya lang mag-isa. Tinuya ni Pina ang kumpiyansa niya, sinasabing naglagay siya ng daan-daang mapanganib na patibong sa buong gubat bukod pa sa mga mababangis na monsters at walang tao na makakatawid dito. Sinabi ni Aang na titingnan nila kung totoo iyon at naglakad ng diretso sa unahan habang nag-a-analyze si Ursula sa sitwasyon gamit ang kanang mata niya. Nakakuha siya ng eksaktong impormasyon tungkol sa mga patibong at kung paano ito iwasan at nag-speedrun lang siya papunta sa gubat, dahilan para ma-frustrate ang loli. Sinabihan niya si Aang na umarte man lang daw na nahihirapan dahil naghirap siyang iset up ang mga traps na iyon. Sinabi rin ni Yuri sa kanya na hilig talaga ni Pina na gumawa ng mga bagay para pasayahin ang mga tao, at sumagot siya na ang paayang ito ay pwedeng kumitil ng buhay.
Sinabi lang ni Pina sa kanya na hindi siya mamatay tao at ilalabas naman niya ang mga tao bago sila malagay sa matinding panganib. Tapos sinabi nito na may mga malalakas na monsters na paparating at pinilit si Ain na sumuko na. Idineklara niya na hindi siya titigil sa kahit ano, mapaligaya lang si Yuri at biglang may lumitaw na S-rank plant monster sa harap niya. Inatake siya ng monster ng pampatulog na pollen pero may all ailment resistant si Ain at hindi man lang siya inantok, kaya nainis si Pina. Inilabas niya ang kanyang espada at pagkatapos ay pinatay ang plant monster sa isang tira at inapraise ito para kunin ang mga skills nito. Nalaman niya na gamit ang unique skill ng plant monster, kaya niyang gumawa ng mga buto ng kahit anong halaman. Inisip ni Ain na isa itong kapaki-pakinabang na skill nang biglang may tumama sa ulo niya. Nagtaka siya kung anong nangyayari at kung bakit hindi niya makita ang umaatake, tapos sinabi sa kanya ni Ursula na gumagamit sila ng stealth skill. Gayunpaman, laking gulat ni Pina dahil nakatayo pa rin si Ain kahit nataman siya sa ulo. Sinabi ni Ain sa kanya na mayroon siyang surprise attack nullification kaya hindi siya masasaktan ng kahit anong atake mula dito, at lalo pa itong kinainis ng Loli. At para dagdagan pa yun, nagawang hanapin ni Ursula ang mga monsters na umaatake kay Ain at gumamit siya ng gravity magic para durugin ang mga ito hanggang sa mamatay agad. Naging visible ang mga stealth ants pagkamatay nila at ginamit niya ang appraisal skill para kopyahin ang kanilang stealth skill, gayon din ang explosive leapang power nila. Nagsimulang umiyak si Pina kasi walang tumatalab sa kanya, pero muli siyang nagkakumpiyansa nang magpadala siya ng 2 S-rank monsters para atakihin siya ng sabay. Ginamit lang ni Ain ang kanyang super speed para patayin silang dalawa sa isang tira at nang malaman ni Pina na isa lang siyang appraiser kahit na napakalakas niya, sumuko na siya. Sa kabilang banda, si Zord, ang swordsman mula sa nakaraang party ni Ain, ay bagsak na bagsak. Iniiwasan siya ng lahat sa guild at kahit si Jeline ay nagsimulang umarte na inosente at siya lang daw ang pumilit rito para i-paralyze si Ain. Naniwala naman kay Jeline ang mga simp sa guild at pinalaya si Zord at sinabing wala nang sasali sa party niya kahit kailan. Sobrang nagalit si Zord dito at sinumpa niya si Ain sa patuloy na paghinga dahil kung namatay na lang ito ng mapayapa, hindi sana nangyari ito. Nagdesisyon siyang tapusin ang isang high difficulty quest para linisin ang pangit niyang reputasyon at nagpunta sa isang quest para mangaso ng isang C-rank monster sa parehong dungeon na nagtatago ng entrance ng dungeon ni Pina. Nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang teleportation spell sa pader, napunta siya sa gubat at nagpas siyang maghanap ng malalakas na monsters doon. Pero agad siyang napunta sa isang bitag, pero nung malapit na siyang tumama sa mga spikes sa baba at makita si Lord, nai-teleport siya pabalik sa naunang dungeon. Bigla niyang narinig ang boses ni Pina na nagsasabing hindi siya mamamatay sa dungeon nito at ita-teleport siya palabas bago pa man may mangyaring malala, kaya pwede lang niya itong subukan kahit kailan. Inisip ni Zord na pagkakataon na niya ito para maging malakas at mabawi ang dangal niya. Pumasok siya ng pumasok sa dungeon, nasugatan sa mga traps, pero hindi sumuko. Nakakita rin siya agad ng isang higanteng buwaya na monster sa harap niya at dahil bulag sa kasakiman ng karangalan, inatake niya ito. Pero masyadong malakas ang monster para sa kanya at napagulong siya nito gamit lang ang isang mahinang atake. Sinabihan siya ni Pina na sumuko na at ibabalik na siya nito sa kabilang dungeon, pero tumanggi siya. Biglang inapakan ng monster ang sugatan niyang braso, dinurog ito, at napasigaw si Zord sa sakit. Inatake siya ng monster, at inihanda na niya ang sarili niya sa kamatayan. Pero biglang dumating si Ain at pinatay ang higanteng buwaya gamit ang isang tira ng espada niya. Likod lang nito ang nakikita ni Zord sa ngayon, kaya inisip niyang siguro ay isang high-rankang adventurer ito na may rare job class. Pero nang makita niyang si Ain pala ito, nawalan siya ng masabi. Tinanong niya ito kung anong ginagawa niya rito, at paano napatay ng isang tagapulot ng basura na katulad nito sa isang atake lang ang ganun kalakas na monster. Sinabi ni Ain na nagwo-warm up pa lang siya, tapos ay napansin ang mga sugat ni Zord. Humingi ng tulong si Ain kay Yuri at winisikan naman nito ng holy water ang mga sugat ni Zord, kaya tuluyang gumaling ito. Mas naguluhan si Zord dahil dito, pero bago pa siya makapagtanong, pinatulog na siya ni Ain gamit ang magic at inutusan si Pina na ilabas siya. Pagkatapos nun, tinuloy niya ang pag-speedrun niya at nakarating sa boss room. Sinabi ni Pina sa kanya na naghihintay siya sa kabila ng boss room, at nag-alala si Ain na kapag tinalo niya ang boss, permanenteng magsasara ang daan papunta sa World Tree. Sinabihan siya ni Ursula na hindi mangyayari yun hanggat buo ang dungeon core, kaya pumasok na si Ain. Nalaman niya na may gubat din sa loob ng boss room. Biglang nayanig ang lupa, at mabilis siyang lumipad sa ere para makita ang isang higanteng pagong na umaahon mula sa lupa. Nagpanik siya nang makita ito, pero sinabihan siya ni Ursula na tumigil sa pagiging duwag. Inatake niya ang pagong ng fireballs,
pero hindi ito tinablen, at tapos ay binaril siya ng pagong ng isang malakas na water blast. Ginamit ni A ng super appraisal para pabagalin ang oras, at tapos ay ginamit ang fairy skill para ibalik ang water blast sa pagong. Pero nakakagulat, hindi rin ito nasaktan sa sarili nitong atake. Biglang na-realize ni A ng sikreto sa likod nito, at pumunta siya sa harap ng boss monster at sinadyang magpailalim sa pag-apak ng mga paa nito. Gayunpaman, hindi man lang siya nataman ng atake, at ngayon ay sigurado na siya na isang ilusyon lang ang higanteng pagong. Gumamit siya ng skill para tanggalin ang ilusyon at nabunyag na ang boss monster ay isa palang maliit at cute na turtle monster. Pinuri ni Ursula si Ain dahil nalaman niya ito ng mag-isa kasi kahit siya ay hindi napansin ang malakas na ilusyon. Binuhat ni Ain ang baby turtle at inapraise ito, at nalaman niya na anak ito ng isa sa 4 na mythic beasts of creation. At nagpanik si Ursula nang makita ang description kasi ang 4 na mythic beasts ay halos ka-level ng orihinal na World Tree. Pagkatapos nun, lumingon si Ain kay Pina at tinanong kung kailangan pa ba niyang talunin ang cute na baby turtle para makapasa sa pagsubok dahil nanalo na siya. Sinabi ni Pina na kailangan niya itong talunin dahil ito ang boss, pero nagpapi ay si Ain at ang baby turtle kaya bumigay din siya. Pinayagan niya sina Ain at ang iba pa na pumunta sa pwesto niya at nagkaroon ng emosyonal na reunion ang magkapatid. Agad na pumunta sa pakay niya si Pina at tinanong si Yuri kung pwede siyang sumama sa kanya dahil nababagot na siyang manatili sa loob ng dungeon. Wala namang naging problema si Ain doon dahil ibig sabihin nun ay may isa na namang babae sa grupo niya at mas lalakas ang kaliwang mata niya. Kaya pumayag siya agad. Pagkatapos nun, bumaba ang baby turtle mula sa balikat ni Ain at naging isang babae. Nagpakilala siya bilang si Kurohime, ang guardian ni Pina at anak ng divine beast na si Genbu. Nagpanik si Ain nang makita ito, pero ang mas nagulat ay si Ursula na biglang tumayo ng tuwid at kinausap si Kuro na parang ito ang pinakamahigpit na teacher sa eskwelahan. Hindi maintindihan ni Ain kung anong nangyayari at tapos ay sinabihan siya ni Ursula na humingi ng permiso kay Kuro bago ilabas si Pina. Lumuhad siya sa harap ni Kuro para humingi ng permiso at masaya naman itong pumayag. Binigyan niya ng Sage Stone si Ain dahil gusto rin itong sumama sa kanya at makita ang mundo. Mabilis itong naproseso ni Ursula. Kinabukasan, dinala ng merchant na si Jasper si Ain sa Adventurers Guild. Kinakabahan si Ain na makasama doon ng isang big shot na tulad niya dahil baka isipin ng mga tao na isa siyang femboy na binenta ang dignidad niya sa mayaman na sugar daddy. Pero sinabihan siya ni Jasper na mas magtiwala sa sarili niya dahil ipapakita nila sa lahat ang tunay niyang halaga. Di nagtagal, lumapit doon ang receptionist at masayang binati si Jasper. Tatawagin na sana niya ang guild master para harapin ito, pero sinabi ni Jasper na wala siyang opisyal na sadya sa guild ngayon, at nandito lang siya para bilhin ang mga items na ibebenta ng kaibigan niya sa guild. Hiningi ng receptionist ang adventurer license ni Ain, at nang malaman niyang isa itong F-rank appraiser, pinagalitan niya ito at sinabing imposibleng makapanghuli ito ng mga monsters. Nagsimula ring kutsain ng iba pang tao sa loob ng gusali si Ain dahil akala nila ay sinusubukan lang nitong ice scam si Jasper. Lalo pang kinabahan si Ain nang marinig ang pang-aasar ng lahat, pero sinabihan siya ni Jasper na ipakita sa kanila kung anong meron siya. Inilabas niya ang lahat ng rare monster drops mula sa kanyang infinite storage, at natigilan ang lahat nang makita ang mga items na naririnig lang nila sa kwento. Hindi sila makapaniwala na kaya itong kolektahin ng isang appraiser ng mag-isa, at nagsimula nilang pagbintangang ninakaw lang ito ni Ain. Naramdaman niyang mas lumubog pa sa Titanic ang self-esteem niya at pinagsisihan niyang pumunta pa siya sa guild. Sa sandaling iyon, isang tomboy mommy ang dumating at sinabihan ang lahat na manahimik dahil walang sino man ang dapat husgahan base sa kanilang trabaho. Nakilala nila ito bilang ang guildmaster na si Megan at nanahimik sila sa harap niya. Agad na na-realize ng tomboy mommy na may espesyal sa mga mata ni Ain, at samantala, napatunayan na ng receptionist na totoo ang lahat ng items na dala niya. Idineklara ni Jasper na mag-isang hinant ni Ain ang lahat ng monsters na iyon, at personal niya itong ginagarantiya. Agad na nagmakaawa ang receptionist para patawarin siya ni Ain, at kahit si Megan ay sinabihan siya na palampasin na ang babae sa panghuhusga sa kanya base sa trabaho niya. Gama ng pakiramdam ni Ain pagkarinig nun, at habang nagpapasalamat siya nang nakangiti, nagustuhan siya ng mommy. Sinabihan siya nito na cute siya, at gusto niya itong maging boy toy niya, pero nagpanik si Ain dahil hindi niya alam kung paano siya sasagot dito. Sinabihan siya ni Megan na pag-isipan ang offer niya dahil madalas na rin naman silang magkikita pagkatapos nito, at saka bumalik sa opisina niya. Sinabihan ng receptionist si Ain na maghintay habang kinukuha niya ang estimate sa halaga ng loot niya, pero sinabihan siya ni Jasper na ilabas na rin ang mga items mula sa hidden dungeon. Nagulat ang mga adventurers nang marinig na na-clear ni Ain ang isang hidden dungeon,
at nagsimula nila siyang itrato na parang celebrity, pero ayaw niya ng atensyon kaya agad siyang tumakbo paalis. Kinagabihan, habang nakarelax siya sa isang hot bath, biglang sumulpot si Yuri sa tabi niya, at nagpanik ang incel na ito dahil ngayon lang siya nakakita ng babaeng walang suot na damit. Sumunod din si Pina sa ate niya at lumabas, inaasar si Ain na nagre-react ang third leg nito kay Yuri. Inasar din niya si Yuri, pero dumating si Ursula doon at muntik nang pasabugin si Ain ng pira-piraso gamit ang kanyang malakas na magic dahil sa pambabastos ng tingin nito sa katawan ng anak niya. Agad na tumakbo si Ain palabas para iwasan ng mas matinding hiya, at nakita niya si Kuro na nakarelax doon. Nagpasalamat siya kay Ain sa pagsama sa kanya at kay Pina, dahil matagal na panahon na niyang hindi nakitang ganun kasaya ang bata. Sumagot siya na hahanapin din niya ang natitirang 6 pang magkakapatid, pero naging malungkot si Kuro nang sabihin nito na 7 pa sila. Nagulat si Ain nang marinig iyon, at ipinaliwanag ni Kuro na naglaho ang pinakamatandang world tree sa mundo, pero hindi tuluyang nasira ang spirit core nito. Sigurado siyang buhay si Echidna, ang spirit ng world tree, kasama ang guardian niya sa kung saan, pero wala silang ideya kung saan siya hahanapin. Kinabukasan, maganda ang gising ni Ain at nagdesisyong ipagpatuloy ang paghahanap sa iba pang world trees. Pumunta siya sa opisina ni Jasper para kausapin ito, at nagulat siya nang makitang nandoon din si Mommy Megan na may espesyal na quest para sa kanya. Sinabi niya kay Ain na ang misyon niya ay patumbahin si Behemoth, isang halimaw na dragon na nilikha ng Demon Lord noong unang panahon. Nang maglaho ang Demon Lord, naglaho rin kasama nito si Behemoth, pero kamakailan lang ay nagpakita itong muli. Sinabi ni Megan kay Ain na gusto niyang talunin nito ang SS rank na monster, at nilinaw ni Jasper na pwedeng malagay sa panganib ang buhay niya sa misyong ito. Sinabi nilang dalawa na maiintindihan nila kung ayaw tanggapin ni Ain ang delikadong misyong ito, pero wala siyang pag-aalinlangang tinanggap ito para tulungan sila. Nagpasalamat si Megan at sinabing hihilingin niya ang tagumpay nito. Kinabukasan, pumunta si Ain sa lugar kung saan nakita si Behemoth at sinabi sa kanya ni Ursula na ang halimaw ay isang sinaunang Earth Dragon na kayang mag-absorb ng mana at magpaputok ng mga bala na kayang pamunit ng espasyo. Sinabi niya kay Ain na nagtatago si Behemoth sa ilalim ng buhangin kapag umaga at inutusan siyang palabasin ito. Inilabas ni Ain ang espada niya at tapos ay ginamit ang kanyang ultimate spell para gumawa ng isang higanteng butas sa lupa. Lumabas ang galit na dragon at nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na istorbohin ang pagtulog niya. Tiningnan niya si Ain na mukhang mahina, pero nakapag-cast ito ng malakas na magic spell kanina. Naalala ni Behemoth kung paano siya palaging gising mula nang ipanganak siya dahil ganon siya nilikha ng Demon Lord. Palagi siyang naghahanap ng taong makapagbibigay sa kanya ng isang nakakaaliw na laban at nakita niya ang pag-asa sa batang nasa harap niya. Tinanong niya si Ain kung sino siya at nagpakilala naman ito bilang ang taong papatay sa kanya. Tumawa si Behemoth at sinabing siya ang pinakamalakas na halimaw na nilikha ng Demon King. Sabi ni Ain kaya rin niyang talunin ng Demon King dahil siguradong hindi rin naman ito ganon kalakas. Kayang tanggapin ng dragon ang kahit anong pang-iinsulto, pero hindi niya kayang palampasin ng isang tao na nanglalait sa master niya. Nagsimula siyang magpaputok ng magic bullets kay Ain na mabilis namang naiwasan ang lahat ng ito. Sumugod si Ain patungo kay Behemoth at hiniwa ang braso nito gamit ang kanyang espada. Hindi makapaniwala ang dragon na ganun-ganon na lang nahiwa ang makakapal niyang kaliskis at nagpasya siyang baguhin ang fighting style niya at nagtago sa ilalim ng lupa. Umahan siya sakto sa ilalim ni Ain at nilamon ito ng buo, kampante na sapat na ito para manalo sa laban. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay sumabog ng pira-piraso ang bibig niya at sa kabila nito ay nanatili pa rin ang ulirat ni Behemoth. Na-realize niya na ito ang kanyang una at huling pagkatalo at hindi sana niya minaliit ang kalaban niya dahil lang sa isa itong tao. Tinanong ni Behemoth si Ain kung paano siya nito natalo at inamin niya na pinaputok niya ang kanyang ultimate spell sa loob ng katawan nito. Ipinaliwanag niya na na-analyze na niya ito bago pa man magsimula ang laban at nalaman na kaya ng dragon na mag-absorb ng mana sa pamamagitan ng matitigas nitong kaliskis. Ibig sabihin mas epektibo kung aatakihin ito mula sa loob. Sinabi rin ni Ain kay Behemoth na gumawa siya ng barrier bago pinaputok ang kanyang ultimate spell para protektahan ang sarili niya mula sa pinsala. Na-realize ng halimaw na dragon na wala siyang binatbat laban kay Ain at sinabi niya rito na lumaban ito ng magaling. Dahan-dahan, naging usok ang kaluluwa niya at iniwan ng pira-pirasong labi ng kanyang katawan at pagkatapos ay inapraise ni Ain ang mga skills niya para kopyahin. Nakakuha siya ng maraming SS rank skills kasama ang Magic Attack Nullification, Vacuum, at Earth Manipulation. Ilang araw matapos ito, bumisita sina Ain at Yuri sa Royal Palace sa imbitasyon ni Princess Claudia na nakapagdesisyon na pala na siya ang pangalawang asawa ni Ain nang wala man lang pahintulot niya.
Sinubukan niyang gisingin ang tandang ito mula sa kanyang pagkadilulo, pero sinabi nito na inimbitan niya si Ain dito para makilala ang tatay niya. Nagpanik si Ain nang biglang pumasok ang hari sa kwarto at nautal-yutal siya na parang kambing habang sinusubukang magpakilala. Sa kabila ng nakakatakot na itsura niya, ang hari ay isang puki at tinanggap na rin niya si Ain bilang manugang nang walang pahintulot nito. Nagpasalamat ang hari kay Ain sa pagtalo kay Behemoth at pati na rin sa pagligtas sa anak niya noong nakaraang araw. Yumuko siya sa harap niya at ang kinakabahang si Ain ay nakiusap na pasalamatan na lang si Yuri dahil kung wala ito, wala siyang magagawang tama kahit isa. Nagpasalamat din ang hari kay Yuri at sinabi kay Ain na aabangan niya ang mga magagawa nito sa hinaharap. Nagpasya na siyang umalis para magtrabaho pagkatapos nun, pero bago umalis, binigyan niya si Ain ng silver watch na may royal emblem na magbibigay sa kanya ng unrestricted access kahit saan niya gustong pumunta. Kahit iniisip ni Ain na sobra-sobra na ito, tinanggap niya ang relo dahil makakatulong ito sa paghahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pamilya ni Yuri. Samantala, kumalat na sa buong syudad ang balita tungkol sa pagtalo ni Ain kay Behemoth at nagsimula ng humanga ang lahat sa kanya. Ang lahat maliban kay Zord na tinatrato na parang basura ng lahat. Naiinggit siya kay Ain dahil naging sikat at malakas agad ito at sinisisi niya ito sa mga kamalasan niya. Alam ni Zord na kailangan lang niyang lunukin ang galit niya dahil wala pa siyang magagawa laban kay Ain sa ngayon. Pero biglang may nagpakitang more ng mommy sa harap niya at nagpakilala bilang isang spirit na nagngangalang Echidna at sinabing mabibigyan niya ito ng kapangyarihang kailangan niya para makapaghiganti. Sa kabilang banda, napunta si Ain sa isang bangungot tungkol sa nakaraan niya. Nakita niya si Zord na tinatrato siyang parang basura at umarte siya na parang loser na nangiinsulto ng nakangiti. Sinubukan niyang sigawan ang past self niya sa loob ng panaginip, pero syempre, wala itong naririnig. Bigla siyang nakakita ng grupo ng hellhounds na kinakain ang katawan niya at nanginginig siya sa takot habang na-realize na pwede sanang ganito ang sinapit niya. Biglang gumapang papalapit sa kanya ang kalahating kain na katawan niya, sinasabing nabuhay lang siya dahil sa plot armor niya. Sinabi niya na si Ain ay isang ganap na loser na namatay na sana nang walang laban kung hindi siya nagkataong napunta sa World Tree at kahit na ipinagmamalaki niya ang peking lakas niya ngayon, walang magbabago sa katotohanang mahina siya at walang kwenta sa loob-loob niya. Nagsimulang sumigaw si Ain nang marinig ito at biglang natapos ang panaginip niya. Nakaupo si Ursula sa tabi niya at tinanong kung ayos lang siya. Sa wakas ay bumalik din sa katinoan si Ain at tinanong kung nasaan sila. Sinabi niya kay Ain na hinimati ito pagkatapos ng meeting sa hari dahil sa pagod at nakatulog na ito mula noon. Nagreklamo si Ursula na sobrang nag-alala si Yuri sa kanya at agad tinanong ni Ain kung nasaan siya ngayon. Sumagot si Ursula na naglakad-lakad sina Yuri at Pina sa syudad para magpalamig ng ulo at nag-alala si Ain. Sinabihan siya ni Ursula na walang magiging problema dahil tina-track niya si Yuri in real time at kung may mangyari man, madali siyang makakapag-teleport sa tabi nito. Kinwento na ni Ain kay Ursula ang tungkol sa masamang panaginip niya at ni-gaslight niya ang sarili na baka tama ang sinasabi ng sarili niya sa panaginip. Naniniwala siya na naging malakas lang siya dahil sa swerte na nagdala sa kanya kay Yuri, pero sa totoo lang, siya pa rin ang basurang walang kwenta. Sa kabilang banda, sinusubukang intindihin ni Zord ang alok ng more ng mommy na si Echidna, hindi makapaniwala na may paraan pala para labanan si Ain. Sinabi sa kanya ni Echidna na naging ganun kalakas si Ain nang hindi man lang naghihirap dahil sa Spirit Eye. Naniwala naman si Zord sa kanya at nagsimulang isumpa si Ain dahil nang daya ito para lumakas, at tumawa lang si Echidna, inaalok siya ng parehong kapangyarihan. Na-excite si Zord pagkarinig nito at sinabing gusto rin niya ng Spirit Eye. At nag-summon si Echidna ng isang corrupted na bersyon ng Evil Eye. Ipinasok niya ito sa noo ni Zord, at nagsimula siyang sumigaw habang nagiging isang demonyo. Natuwa si Echidna sa naging resulta, at nakakakilabot na dinilaan niya ang kanyang labi habang inuutusan si Zord na pumunta at maghiganti. Malakas na umatungal si Zord at tumalon ng mataas sa ere, pakiramdam niya ay sobrang bilis at lakas niya na. Tumalon siya sa ibabaw ng mga bubong nang bigla niyang makita si Jeline kasama ang bago nitong boyfriend. Nagdesisyon siyang bumawi muna dito at agad na tumalon sa harap niya. Sinubukan siyang protektahan ng boyfriend niya mula sa berdeng halimaw, pero hindi na nagsayang ng oras si Zord at agad kinagat ang ulo nito. Nagimbal at nadurog ang puso ni Jeline nang makita ito, at nang marinig niya ang boses ni Zord, nakilala niya ito. Na-realize niya na nandito ito para maghiganti at agad sinubukan na pakalmayin siya. Labis siyang humingi ng tawad, sinasabing sasabihin niya sa guild na kinast niya ang paralysis spell kay Ain ng kusa. Hindi mukhang kumbinsido si Zord doon, kaya desperadang sinabi ni Jeline na gagawin niya ang kahit anong gusto nito, pero basta na lang din itong kinagat ang ulo niya.
Nagsimula siyang maghasik ng lagim sa syudad, sinisira ang mga gusali at sinasaktan ang mga inosenteng dumadaan. Buti na lang, malapit lang sina Yuri at Pina, at ginamit ni Yuri ang kanyang healing abilities para tulungan ang mga nasugatan. Naramdaman siya ni Echidna, at ginamit ang telepathy para sabihan si Zord na tigilan ang paglalaro sa mga karaniwang tao at puntiryahin na lang ang mga spirits, dahil kapag napatay niya ang mga ito, hindi na magagamit ni Ain ang kapangyarihan nila. Nagustuhan ni Zord ang ideya, at agad siyang pumunta sa likuran ni Yuri para atakihin ito. Masyadong natakot si Yuri para makagalaw pa, pero gumawa si Pina ng barrier sa paligid ni Zord sa huling sandali, at naprotektahan ang kanyang kapatid. Hinawakan niya ang kamay ni Yuri at nagsimulang tumakbo papalayo habang sinusubukang basagin ni Zord ang barrier gamit ang mga suntok niya. Sinabi sa kanya ni Echidna na hindi mababasag ng mga suntok niya ang barrier at inutusan siyang gamitin ang espesyal na kapangyarihan sa kanyang spirit eye. Nag-ipon si Zord ng anti-spirit power mula sa mata at napalibutan ng dark aura ang braso niya, kaya nabasag niya ang barrier sa isang tira lang. Tapos ay tumalon siya patungo kina Yuri at Pina at agad silang naabutan. Gumamit ulit si Pina ng barrier para pigilan siya, pero gamit ang kanyang anti-spirit power, binasag ni Zord ang barrier at pinalipad siya. Nagulat at natakot si Pina na makitang nabasag ng ganun kadali ang barrier niya at nawalan na siya ng pag-asa. Biglang hamarang si Yuri sa harap niya, sinasabihang tumakbo na siya. Mabilis siyang hinawakan ni Zord at sinimulan siyang pisil-pisilin habang sinasabi na sisihin si Ain sa pagkamatay niya. Tinawag ni Yuri si Ain para tulungan siya habang sinusubukan siyang atakihin ni Zord, pero sa sumunod na sandali, nag-teleport si Ain doon at hiniwa si Zord para iligtas ang girlfriend niya. Dumating din si Ursula nang wala pang isang segundo at inutusan ni Ain ang lahat na pumasok sa mata niya habang inaasikaso niya ang monster. Sinubukan niya itong i-appraise, pero wala siyang nakuhang malinaw na impormasyon tungkol sa kanya maliban sa katotohanan na isa siyang artificial na chimera. Sinubukan din i-appraise ni Ursula si Zord, pero wala rin siyang mahanap dahil ginamitan siya ni Echidna ng high-level concealment spell. Sumugod si Zord kay Ain, na madaling nasangga ang atake at pinalipad siya pabangga sa isang malapit na bahay. Lumabas si Zord mula sa bubong at sinimulang paulanan siya ng mabibilis na atake at nang gumamit ng barrier si Ain, madali lang niya itong nabasag. Hindi maintindihan ni Ain kung anong nangyayari, pero tinanong siya ni Zord kung ito lang ba ang kaya niya. Nakilala ni Ain ang boses niya at sinabi sa kanya ni Zord na nag-evolve din siya pagkatapos makuha ang kapangyarihan ng Spirit Eye. Mas lalo pang naguluhan si Ain ngayon at ginamit ang pagkakataong ito ni Zord para maglunsad ulit ng atake at napaatras siya. Napunta sila sa isang bubong at sinabi ni Zord kay Ain na pakiramdam niya ay nasa tuktok na siya ng mundo dahil sa kapangyarihang ito. Tinuro niya ang mga bangkay ni Jeline at ng boyfriend niya, sinasabing nakapaghiganti na siya sa mga taong nangunitya sa kanya. Sinabi niya kay Ain na magkapareho lang sila at siguradong gusto rin niyang maghiganti rito sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Sinabi ni Ain sa kanya na hindi sila pareho at ayaw niyang maghiganti, pero biglang lumitaw sa likod niya ang mismong personifikasyon ng mga insecurities at negative emotions niya at sinabihang tumigil na sa pagsisinungaling. Sinabihan niya si Ain na magpadala na lang sa galit niya at maghiganti, at tinakpan ni Ain ang mga tenga niya para hindi marinig ang boses niya. Kasabay nito, patuloy siyang ininsulto ni Zord at nazukol si Ain sa isang kanto. Biglang lumabas si Yuri at sinigawan si Zord na manahimik dahil hinding-hindi magiging katulad niya si Ain. Sinabi niya na malakas at mabait si Ain at hindi siya kailanman bababa sa level nito para mangarap ng paghihiganti. Lumabas din si Ursula at sinabihan si Ain na maniwala sa sarili niya dahil lumakas na siya, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa isip. Sinabi niya kay Ain na maaaring nakakuha siya ng mga kakayahan at kapangyarihan dahil kay Yuri, pero noon pa man ay mayroon na siyang lakas ng loob at kabutihan para magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sinabi rin ni Yuri na naniniwala siya sa kanya at na-motivate sa mga salita niya, kaya nagdesisyon si Ain na harapin ang sarili niyang mga insecurities. Idineklara niya na aabutin niya ang inaasahan ni Yuri kahit anong mangyari at nag-Super Saiyan, naglalabas ng napakaraming golden mana na tumunaw sa kanyang mga insecurities at negative emotions. Kahit si Zord ay nagulat sa pagsabog na ito ng mana at sinabi ni Ursula kay Ain na tuluyan na nitong tinihil ang pagdududa sa sarili niya at ngayon ay kaya na niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng spirit. Sinabi ni Zord na hindi nito mapipigilan ang pagpatay niya kay Ain at agad na tumalon papalapit sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw si Ain hanggang sa huling sandali at pagkatapos ay pinatamaan si Zord ng counterpunch kaya bumagsak ang nakakaawa nitong katawan sa kalsada. Hindi ito matanggap ni Zord, pero naglalakad na papalapit sa kanya si Ain na may halong lungkot at awa sa mukha nito. Sumugod si Zord para atakihin siya dala ng inis, at gumawa si Ain ng barrier na pumihil sa kanyang dark power.
Sinabihan ni Ursula si Zord na kakarampot na kapangyarihan lang ang natanggap niya mula sa spirit na nasa likod niya kaya hindi niya kayang talunin si Ain sa kasalukuyan niyang kondisyon. Sinigawan ni Zord si Echidna na bigyan pa siya ng higit na kapangyarihan at masaya naman itong ginawa iyon, mas lalo pa siyang naging mutant. Sinabi ni Zord kay Ain na siya na ang pinakamalakas ngayon at sumugod papunta sa kanya, pero inilabas ni Ain ang espada niya at tinaga ang kawawang lalaki ng isang malakas na hiwa, dinudurog ang katawan nito at ang corrupted na spirit eye. Gayunpaman, nakaligtas si Zord sa atake kahit paano at di nagtagal ay dumating ang mga gwardya at inaresto siya. Pinanood ni Ain habang nilalayo siya at naisip na may isang tao na gumamit sa kahinaan at desperasyon niya laban sa kanya. Nagsimula siyang magtaka kung sino ang nasa likod nito at bakit nila ito ginagawa, pero walang kahit anong clue para hanapin ang sagot. Kinagabihan, kinolekta ni Echidna ang sirang bahagi ng corrupted spirit eye, na sa totoo lang ay isang recording device para mang-alap ng data tungkol sa kapangyarihan at skills ni Ain. Bilib siya sa mga kakayahan niya at medyo nadismaya rin dahil sinadya niyang pigilan ang lakas niya para hindi mapatay si Zord. Gayunpaman, binura na niya ang mga alaala ni Zord para hindi siya makapagsabi ng kahit ano tungkol sa kanya sa mga pulis. Bumalik na si Echidna sa kanyang base, nangangako sa Demon Lord na bubuhayin niya ito kahit anong mangyari. Kinabukasan, habang umiinom ng tsaa si Ain, biglang lumapit sa kanya si Yuri na may hiling. Hindi siya mapakali sa excitement at hiya nang pakiusapan niya si Ain na halikan siya at nagsimulang pagpawisan ng incel na ito dahil hindi pa siya nakakahalik ng babae kahit sa panaginip. Pinakiusapan niya si Yuri na tigilan ng pang-aasar sa kanya, pero iginiit nito na seryoso siya dahil ito ang ritual para sa kontrata sa pagitan ng spirit at ng kanyang guardian. Biglang sumulpot si Ursula mula sa likod ng sofa at kahit na hindi talaga siya masaya tungkol dito, pinatunayan niya na totoo ang sinasabi ni Yuri. Ipinaliwanag niya na hanggang ngayon, si Ain ay isang guardian pa lang na nagte-training at hindi stable ang koneksyon niya kay Yuri, kaya nagiging sobrang lakas o sobrang hina ng mana niya at nagbigay ito ng matinding hirap kay Yuri. Sinabihan siya ni Ursula na ngayong gising na siya, dapat na siyang gumawa ng kontrata sa kanya para maging stable ang koneksyon nila at naiintindihan naman ito ni Ain. Inisip niya na sapat na ang paghalik sa likod ng kamay niya para sa kontrata, pero dumating din doon sina Pina at Zero at sinabihan si Ain na itodo na ang halik at gamitan pa ng dila. Sinabi niya sa kanila na panoorin na lang nila iyon at marami pang iba sa kanyang OnlyFans sa halagang $39 lang kada buwan, at tapos ay pinagalitan sila ni Ursula, sinasabing bigyan ng privacy sina Ain at Yuri. Umalis na ang lahat sa kwarto matapos nun, at ipinikit ni Yuri ang mga mata niya habang naghahanda para sa halik. Nagulat si Ain dahil talagang bibigyan siya nito ng halik, at excited na siyang lumakad papalapit sa kanya. Sa kasamaang palad, napatid siya sa binti ni John Cena, at sa halip na sa labi, aksidente niyang nahalikan sa noo si Yuri. Sapat na iyon para mabuo ang kontrata, at nag-level up si Ain habang unti-unting natutunaw si Yuri sa sobrang saya. Sa kabilang banda, pumunta si Echidna sa Demon Realm at binisita ang isang high-rankang crow demon na nagngangalang Falco. Sinabi niya rito na may utos siya na galing mismo sa Demon Lord, na gusto nitong patayin niya si Ain. Walang paki si Falco na asikasuhin ng personal ang isang hamak na tao, at kahit nang sabihin ni Echidna na natalo nito si Behemoth, hindi pa rin siya nakumbinsi. Kaya ginamit ni Echidna ang alindog niya para akitin siya, at parang isang beta simp, nangako si Falco sa kanya na tatapusin niya agad si Ain. Mabilis siyang gumawa ng portal patungo sa human world at lumipad ng mabilis patungo sa bahay ni Ain. Kampante siya na paniguradong panalo na siya dahil sa sobrang bilis niya, pero mukhang naramdaman siya ni Ain na papalapit, at lumabas ito sa kwarto niya para kausapin siya. Huminto si Falco sa harap niya at proud na nagpakilala, pero pinatahimik siya ni Ain dahil natutulog na daw ang iba. Nainis si Falco dito, at sumugod siya sa pinakamabilis na kaya niya, pero para kay Ain, mabagal lang itong gumagalaw. Sinampal lang siya ni Ain palayo at nakalapit agad sa kanya nang wala pang isang segundo. Tin-iron niya si Falco ng vacuum bullets para tapusin siya, at tapos ay inabsorb ang kanyang wind control at super speed abilities. Habang nagtataka siya kung bakit siya tina-target ng demonyo, lumitaw sa harap niya si Yuri at ang iba pa dahil nagising sila sa ingay ng labanan. Kinaumagahan, pumunta si Ain sa Forbidden Library sa Royal Palace para matuto pa tungkol sa Hidden Dungeons. Nandoon si Princess Claudia para salubungin at i-guide siya, at salamat sa Royal Watch na ibinigay sa kanya ng hari, walang naging problema si Ain na makarating sa library. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Claudia na ang mga may permiso lang ng hari at ng librarian ang pwedeng pumasok sa Forbidden Library. Sinabihan niya si Ain na subukang pumasok sa pinto, at nagawa niya ito nang walang problema. Pero nang subukan siyang sundan ni Yuri, nabunggo ito sa isang invisible wall.
Nag-teleport si Ursula sa tabi nito at nalaman na malakas ang pader para hindi rin siya makapasok. At naapektuhan din nito ang koneksyon sa pagitan ni Ain at Yuri. Nag-aalala na ngayon si Ain, pero nagpasya siyang magpatuloy at mabilis na hanapin kung anong kailangan niya. Nang makarating siya sa main building, nakita niyang masyadong maraming libro doon, at wala siyang ideya kung paano hahanapin ang kailangan niya. Bigla siyang nakakita ng babae na nahuhulog sa sahig, at mabilis siyang kumilos para iligtas ito. Hiyang-hiya ang babae habang nagpapasalamat sa kanya, at tinanong siya ni Ain, paano ka ba nahulog? Sinabi niya na nagbabasa siya ng libro sa itaas ng library, at masyado siyang naging abala dito kaya hindi man lang niya napansin na nahuhulog na siya. Pagkatapos ay gumamit siya ng magic para ibalik ang libro niya sa tamang pwesto at nagpakilala bilang Alice, ang librarian. Sinabi niya rito na alam niya ang eksaktong lokasyon ng bawat libro sa lugar na ito, at tinanong siya ni Ain kung pwede siyang tulungan nito. Sabi niya na kailangan niya ng libro tungkol sa hidden dungeons para matulungan niyang muling makasama ang isang espesyal na tao sa buhay niya, ang pamilya nito. Biglang nalungkot ng bahagya si Alice pagkarinig dito, at pagkatapos niyang iabot ang libro kay Ain, tinanong niya ito, kamusta na si Yuri? Nagulat siya na kilala nito si Yuri, at sinabi ni Alice na isa rin siya sa mga World Tree Spirits, at nakikita niya ang spirit core ni Yuri sa mata ni Ain. Nagulat si Ain nang marinig iyon, at saktong dumating doon ang guardian ni Alice na si Aika at sinimulan siyang pag-alitan dahil hindi nito ipinaalam na may bisita sila. Naging mabilis na magkaibigan sina Ain at Aika, at sa kanya sinabi kay Alice na naghihintay sa kanya sa labas ang mga kapatid niya. Mabilis namang sinabi sa kanya ni Aika na imposible silang makapasok para makita si Alice. Ipinaliwanag niya na hindi nasa loob ng Royal Palace ang library, kundi isang hidden dungeon ito na maa-access lang gamit ang portal na nagsisilbing gate ng Forbidden Library. Sinabi niya na may mahigpit na restrictions ang portal, kaya hinahayaan lang nitong makapasok ang mga taong pinayagan ng hari at ni Alice. May sinaunang kontrata sa pagitan ng World Tree Spirit at ng library na ito na parehong kapaki-pakinabang para sa kanila. At kung pilit na papasok sina Yuri o Pina dito, mababasag ang kontrata. Sinabi ni Aika kay Ain na ang tanging paraan para makapunta ang mga babae niya dito at makilala si Alice ay ang hanapin ang lokasyon ng hidden dungeon at i-clear ito ng tama. Iminungkahi ni Ain na ilabas na lang niya si Alice, pero sinabi ni Aika na hindi rin iyon mangyayari. Sinabi niya na mahina si Alice na hindi marunong lumaban, at wala rin itong kahit anong balak na umalis sa lugar na ito. Nalungkot si Alice pagkarinig dito, at nilapitan siya ni Ain dahil alam niya na natatakot siyang lumabas sa mundong hindi niya alam. Sinabi niya sa kanya na ganun din siya dati, pero sa tulong ni Yuri at ng iba pa, naging malakas siya at mas naging confident. Nangako siya kay Alice na kung gusto nitong makita ang mundo, poprotektahan niya ito sa kahit ano at susuportahan siya sa kahit anong paraan. Namula si Alice sa narinig niya, at sinabihan siya ni Ain na babalik siyang muli bukas pagkatapos niyang mahanap ang entrance sa dungeon. Kinabukasan, habang inaayusan ni Aika si Alice, tinanong niya kung gusto nitong lumabas. Alam niya na natatakot si Alice, pero napakadaling basahin sa mukha niya na may gusto siya kay Ain. Sinabi ni Alice na na-inlove siya kay Ain sa unang pagkikita pa lang, at lahat ng nangyari ay eksaktong-eksakto sa mga librong nababasa niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya confident kung dapat ba siyang lumabas, at hinikayat siya ni Aika na subukan pa rin ito. Sinabihan niya ito na magtiwala kay Ain at sumama sa kanya, dahil kahit pa hindi maging maganda ang kalabasan, pwede pa rin naman siyang laging umuwi. Sa sandaling iyon, pumasok si Ain sa library gamit ang Royal Palace dahil hindi niya makita ang entrance sa hidden dungeon na nasa libro. Tinapak ni Aika sa likod si Alice habang sinasabi na magtiwala kay Ain, at hiniling ng mahiyain na babae na dalhin siya nito sa labas ng mundo. Agad binuhat ni Ain si Alice sa kanyang mga braso at tumalon ng napakataas, lumabas sa library at lumabas sa hidden dungeon sa itaas nito. Sumunod din si Aika sa kanya doon, at ibinigay niya kay Ain ang spirit core ni Alice para makasama ito sa kanya, at gumawa siya ng clone na sasama kay Ain dahil hindi niya kayang mag-teleport tulad ni Ursula. At doon, sinimulang i-explore ni Ain at ng mga babae ang hidden dungeon, at kinailangan niyang buhatin sa likod si Alice sa kalahating bahagi ng biyahe dahil sa hina ng stamina nito. Kinalaban niya ang mga monsters sa dungeon kahit walang tulong ni Ursula, at kahit na nahirapan siyang kalabanin ng samurai boss, natalo niya rin ito. Doon na nila narating ang exit, at medyo malungkot si Alice dahil inisip niyang hindi na siya babuhitan ni Ain pag nasa labas na sila. Sinabi niya rito na lagi itong pwedeng magpabuhat sa kanya, at nang makitang masaya si Alice, nagsimulang kiligin si Aika sa namumuo nilang pagmamahalan. Di nagtagal, narating nila ang bahay ni Ain, at tumakbo si Yuri para yakapin si Alice, pero tinulak lang niya ito dahil ayaw niyang hinahawakan siya ng ibang tao. Sa kabilang banda,
Nanigas si Ursula sa harap ni Aika dahil nakakataas din ito sa kanya sa hierarchy ng mga guardian. Pagkatapos nun, niyakap ni Yuri si Ain sa pagdadala sa atin niya sa labas, kaya nagselo si Alice. Napansin ito ni Pina, at para tuksuhin si Alice na kumilos, mahigpit din niyang niyakap si Ain. Sabi niya na libre pa ang kanang braso nito, at bago pa ito makuha ni Yuri, tumalon na si Alice at kumapit doon. Nagsimula siyang asarin ni Pina tungkol dito, at na-realize ni Ain na mas hihirap pa ang buhay niya dahil sa harem niya ng mga World Tree Spirits pati na rin ng mga nanay nila. Para makatakas sa kanila, tumakbo si Ain papunta sa Sana, pero sinundan din siya doon ng mga walang hiyang ito. Patuloy nilang tinatanong si Ain kung gusto ba niya si Alice, at kahit anong pilit niya, hindi siya makakatakas mula sa kanila. Nagkataon na si Ursula lang ang nasa panig niya, at sinabihan niya ang lahat na hindi sila pwedeng magtanong ng ganong kapersonal sa kahit kanino. Nagpasalamat si Ain kay Ursula sa pagligtas sa kanya mula sa isang problema, pero may isa pang problema na naghihintay sa kanya. Natatakot siya na baka tumayo ang World Tree niya dahil pinaliligiran siya ng mga nagbabagang magagandang babae. Sinabihan niya ang mga babae na hindi na niya kaya ang init at sinubukang umalis sa sauna room nang biglang bumagsak si Alice sa ibabaw niya. Nakita niya na nahihirapan din ito at sinabing hindi niya kailangang pilitin ang sarili na magstay doon. Sinabi ni Alice sa kanya na gagawin niya ang lahat para lang makasama siya mula ngayon, pero inisip ng mga kapatid niya na sila ang kinakausap nito kaya agad silang kumapit sa kanya na sinasabing magsasama-sama na sila sa mga adventures mula ngayon. Alam ng mga guardians na in-interrupt ng mga babae ang pag-amin ng kapatid nila, pero wala silang pakinapagtuunan masyado iyon ng pansin. Samantala, pumunta si Ain kay Ursula at pakiusap na ilagay sa mata niya ang spirit core ni Alice. Pumayag siya tapos binigay rin ni Aika ang kanyang sage stone para magamit niya ang kapangyarihan nito. Ginawa ni Ursula na i-absorb ni Ain ang dalawa. Naglakad si Alice patungo kay Ain pagkatapos nun, pero nadulas siya at sa pag-asang hindi siya tuluyang bumagsak, nahawakan niya ang pantalon ni Ain at nahila ito pababa na nagpakita sa kanyang miracle wood. Kinabukasan, nakipagkita si Ain kina Jasper at Mommy Megan na nagsabing may direktang hiling mula sa hari na siya lang ang makakagawa. Sinabi nila na kabilang sa request ang mga demonyo na pinalayas ng tuluyan mula sa human realm ng hero na lumikha ng dimensional barrier para pigilan silang makabalik kailanman. Gayunpaman, kamakailan lang ay sinimulang atakihin ng mga demonyo ang teritoryong tinatawag na Rayshak at walang ordinaryong adventurer ang kayang lumaban sa kanila. Nakiusap sina Jasper at Megan kay Ain na asikasuhin ang mga demonyo bago pa sila makasakit ng mas maraming tao. Agad siyang tumawag ng meeting sa kanyang harem at nagpas siyang tanggapin ang hiling. Samantala, sa teritoryo ng Rayshak, isang grupo ng mga tao ay patungo sa isang Stonehenge. Isang masayahing bata na nagngangalang Mia ang nagtanong sa tatay niya kung saan sila pupunta, at kinakabahang sinabi nito sa kanya na dadalhin niya ito para makilala ang nanay niya na nasa langit na. Huminto sila sa harap ng Stonehenge at tapos ay lumuhad ang lahat nang lumabas ang isang Hydra Demon mula sa bilog na bato. Sinabihan siya ng tatay ni Mia na mauna na dahil dadalhin siya ng Hydra sa nanay niya, iniisip nito na wala siyang kaalam-alam sa magiging kapalaran niya. Gayunpaman, alam ni Mia na papatayin siya, pero nagpatuloy pa rin siya ng may katapangan para isakripisyo ang sarili niya para sa iba pang mga taga-nayon. Noong kakainin na siya, nagbago ang isip ng tatay niya at nakiusap ito sa Hydra na siya na lang ang kainin at patawarin ang anak niya. Ipinaalala ng Hydra sa mga taga-nayon na ayon sa kasunduan nila, kailangan nito ng isang babae buwan-buwan at kapalit nun, mananatiling ligtas ang baryo nila. Sinabi niya sa mga tao na paparusahan sila dahil sa pagsubok na sirain ng kontrata, at nagbuga ito ng lason para patumbahin silang lahat. Si Mia lang ang hindi naapektuhan nito at humingi siya ng tulong habang sinusubukan siyang kainin ng Hydra. Biglang dumating si Ain para magsilbing tagapagligtas at pinrotektahan ng bata gamit ang kanyang barrier. Nagbabala sa kanya si Ursula na mag-ingat dahil ang Hydra ay isang SS rank monster na may malakas na lason. Sinabihan ni Ain si Yuri na iligtas muna ang lahat mula sa lason ng Hydra at nagagawa naman niya itong pagalingin sa isang subok lang dahil nag-level up ang kapangyarihan niya kasabay ng mata ni Ain. Pagkatapos nun, sinabihan ni Ain ang mga taga-nayon na tumakbo palayo dahil siya na ang bahala sa Hydra, pero walang naniwala na may magagawa siya. Simple lang na binunot ni Ain ang kanyang espada at pinagpuputol-putol ang Hydra sa daan-daang piraso, dahilan para mag-ulat ang lahat ng mga taga-nayon. Nakilala siya ng ilan sa kanila bilang ang hero na pumatay sa sinaunang dragon at habang inya-appraise ni Ursula ang mga kakayahan ng Hydra, nagpasalamat naman ang mga taga-nayon kay Ain sa pagliligtas sa buhay nila. Nakiusap siya sa kanila na dalhin siya sa Lord ng rehiyong ito at biglang naging malungkot ang mga taga-nayon.
Sinabi nila kay Ain na kahit iniligtas niya sila mula sa Hydra, mas mabuti pa sanang hinayaan na lang niya silang mamatay. Naglakad sila paalis pagkatapos nun, pero determinadong makipagkita si Ain sa Lord para alamin kung anong problema sa lugar na ito. Di nagtagal, narating niya ang marangyang mansyon ng Lord at nagpa siya na harapin ito tungkol sa pagmamayabang ng kayamanan nito habang nagugutom naman ang mga nasasakupan niya. Pumasok siya sa mansyon at malakas na nagtanong kung may tao ba sa bahay. Lumabas ang Lord ng rehiyon na sinigan para batiin siya at lumabas na isa pala itong lampang tanga. Habang nagtsatsaa sila, sinabi ni Ain kay Negan na nandito siya para gumawa ng paraan tungkol sa mga demonyo na umaatake sa rehiyong ito. Kalmadong sinabi sa kanya ni Negan na walang mga demonyo sa malapit at baka pinalaki lang ang mga report na nakarating sa guild dahil marami talagang monsters sa rehiyong ito. Sinabi ni Ain na gusto pa rin niyang manatili muna ng ilang araw at magpatrolya sa rehiyon sa gabi para makasiguro. Pagkatapos nun, ipinaalam niya kay Negan na nakapatay siya ng isang Hydra noong papunta siya rito, at nang marinig iyon ay biglang nagbago ang ugali ng Lord. Nabitawan niya ang baso niya dahil nagulat siya nang malaman na patay na ang Hydra, at tinanong si Ain kung paano niya ito napatay samantalang ito lang ang tanging pumipigil sa mga monsters sa gubat para hindi atakihin ang baryo. Sinimulan niyang sigawan si Ain na kapag walang Hydra na magpoprotekta sa border nila, magsisimula na namang atakihin sila ng mga monsters mula sa gubat. Nagreklamo si Ain na hindi patas ang makipagkasunduan sa Hydra dahil humihingi ito ng mga isasakripisyo, at sinabi ni Negan na walang kaso ang magsakripisyo ng isang tao para sa kapakanan ng buong teritoryo. Sinabi niya kay Ain na makakapatay lang siya ng ilang monsters at makakauwi na sa bahay niya, pero ang mga tao sa teritoryo niya ang magdurusa dahil sa mga ginawa nito. Galit siyang naglakad palabas ng kwarto, at naiwan namang nalilito si Ain kung anong gagawin niya ngayon. Umalis sa mansyon si Ain habang pumunta naman si Negan para makipag-usap sa refleksyon niya sa isang magic mirror. Tinawag niyang Shadow ang refleksyon niya, at nagpanik habang ipinapaliwanag na pinatay ni Ain ang Hydra. Sinabi ni Shadow kay Negan na madali lang silang makakahanap ng ibang monster para kapalit ng Hydra, pero ang pangunahing problema nila ay si Ain. Sinabi niya sa utu-utong noble na isang demonyo si Ain dahil walang tao na kayang pumatay ng isang SS rank monster tulad ng Hydra, at kung gusto nilang protektahan ang teritoryo nila, kailangan nila itong patayin. Naniwala naman si Negan sa kanya at gumawa na ng paraan para ipapatay si Ain, habang tumatawa naman si Shadow na madali lang talagang manipulahin ang mga tao, at pagkatapos ng kaunti pang paghahanda, lalabas na siya sa salamin para saniban ang katawan ni Negan. Sa kabilang banda, nalaman ni Ain na grabe ang pinsala sa pader ng baryo, at wala ring kahit isang gwardiya na nakabantay doon. Sinubukan niyang tanungin ang mga taga-nayon tungkol kay Negan, pero nang marinig pa lang nila ang pangalan nito, tumatakbo na sila palayo. Na-realize ni Ain na natatakot ang lahat kay Negan, at sinubukan niyang maghanap ng kahit anong clue na makakatulong sa kanya. Di nagtagal, nakakita siya ng isang nawawalan ng pag-asang lalaki na nakaupong mag-isa at nakatitig sa bukid niya na sinira ng mga monsters nang mamatay ang Hydra. Sinabihan niya si Ain na bumalik na lang sa pinanggalingan niya dahil hindi naman makakatulong sa kanila ang mga katulad nito. Dinibdib naman ito ni Ain kaya agad niyang ginamit ang kanyang magic para ihanda ang bukid at tapos ay nagtanim ng mga magic seeds para magpatubo agad ng mga gulay. Kasunod nito, gumamit siya ng earth magic para gumawa ng isang makapal at mataas na pader sa paligid ng lugar para hindi makapasok ang mga monsters. Nagulat ang magsasaka nang makita ito at sinabihan siya ni Ain na masyado pang maaga para sumuko siya sa buhay niya. Nakiusap siya rito na hayaan siyang tulungan ng baryong ito at nagsimulang tumawa ang lalaki dahil nagpaalala sa kanya ang mga salita nito sa tatay ni Negan, na siyang dating lord. Sinabi ng lalaki na ang dating lord ay isang mabait at matapang na tao, pero nung sandaling mamatay ito at ang anak na niya ang pumalit, naging parang impyerno ang lahat. Pagkaupo pa lang ni Negan sa kapangyarihan, nagpakita na ang Hydra at nakipagkontrata siya rito nang hindi man lang nag-iisip ng iba pang bagay. Binawasan niya ang budget nila sa depensa at tinaasan ng buwis hanggang sa sagad na limitasyon at ang lahat ng nagprotesta laban doon ay hindi na muling nakita pa. Dahil doon ay nawalan ng pag-asa ang lahat, pero ngayon ay sinabi ng magsasaka na naniniwala na siyang muli sa hinaharap dahil kay Ain. Naging emosyonal si Ain nang marinig ito, pero bigla na lang nagising ang mga kakayahan ni Alice at nakita niya na may isang malaking grupo ng mga monsters ang papalapit sa baryo. Lumabas si Yuri para tanungin siya kung ayos lang ba ang lahat at sinabi niya rito na tatalunin niya ang lahat ng mga monsters para walang kahit isa na makapanakit sa baryo. Tumalon si Ain sa pader para tingnan ang libu-libong monsters na tumatakbo patungo sa baryo at nagpanik siya nang ma-realize na hindi ito magiging madali kahit para sa kanya. Pagkababa niya, lumitaw si Yuri sa likod niya at nagtanong kung anong gagawin nila ngayon, at walang ideya si Ain. Gayunpaman,
Nang makita niyang nawawalan na ng pag-asa ang mga taga-nayon, nagpasya siyang ibigay ang lahat ng kaya niya para protektahan ang buhay nila. Sinabihan niya si Yuri na pumasok sa mata niya at saka tumalon ng mataas sa ere, nagpapakawala ng isang higanteng vacuum bullet sa pag-asang makakapatay ng ilang monsters at matatakot ang iba pa. Gayunpaman, hindi iyon gumana at patuloy pa ring sumugod ang mga monsters patungo sa baryo. Biglang tumalon ng ilan sa kanila patungo kay Ain at kahit naiwasan niya ang mga unang atake nila, ang mga tila unggoy na monsters na ito ay mas maliksi pa kaysa sa iniisip niya. Naghawakan sila ng mga kamay sa ere at inihagis ang isa't isa patungo kay Ain ng mas mabilis pa, kaya naman ini-activate niya ang kanyang super appraise skill para makita sila ng naka-slow motion, at saka tinalo sila gamit ang malalakas niyang atake. Kasunod nito, gumawa siya ng isang barrier para ikulong ang ilang monsters at pinatay silang lahat gamit ang vacuum bullets, pero may ilang monsters na palihim na pumunta sa likod niya. Ginamit ni Ain ang isa pang skill para gumawa ng mga clone niya sa likod ng mga monsters, at tapos ay gumamit ng mga steel threads para pagtatagain sila. Ang mga taga-nayon na tumatakbo palayo sa mga monsters ay huminto at humanga habang nakatitig kay Ain dahil hindi sila makapaniwala na hinaharap niya ang lahat ng mga monsters na ito ng mag-isa, pero hindi nila alam na sinasagad na niya ang limitasyon niya. Nagbabala sa kanya si Ursula na kapag nagpatuloy siya sa pakikipaglaban ng ganito, babagsak siya, pero determinado si Ain na protektahan ang lahat ng mga taga-nayon. Ipinatawag niya ang kanyang espada at pumwesto para magpakawala ng isang malawakang atake na tatapos sa lahat ng mga monsters ng sabay-sabay, pero sinabihan siya ni Ursula na tumigil dahil sa ganitong lagay, hindi nakakayanin pa ng katawan niya ng matagal. Tumanggi si Ain na sumuko kahit pinagtutulungan na siya ng mga monsters, at saka binunot ang kanyang espada ng buong lakas, nagpapakawala ng isang hiwa na pumatay sa lahat ng mga monsters sa isang tirahan lang. Gayunpaman, narating na niya ang limitasyon niya doon, at bumagsak siya sa lupa sakto namang paglabas ni Yuri mula sa mata niya. Sinimulan niya itong pagalingin gamit ang kanyang holy water, pero grabe ang pinsalang nagawa ni Ain sa sarili niya kaya kahit ang holy water ay natagalan bago siya tuluyang napagaling. Nang gumaan na ang pakiramdam niya, bumangon si Ain para pasalamatan si Yuri, pero sa halip na siya ang makita, nakita niya ang batang si Mia na tumalon sa kanya at tinawag siyang Diyos. Nandoon na rin ang iba pang mga taga-nayon, at nagpasalamat sila kay Ain sa pagliligtas sa kanila ng paulit-ulit. Gayunpaman, may iba pang iniisip ang magsasaka na tinulungan ni Ain kanina. Sinimulan niyang tanungin ang mga kaibigan niya kung hanggang kailan sila mabubuhay sa ilalim ng takot. Sinabi niya na ipinagkatiwala nila ang buhay nila sa mga kamay ni Negan, at sa huli, napilitan silang mag-alay ng tao sa Hydra. Wala silang nagawa kahit kailan para mapabuti ang sitwasyon nila, at kahit noong mag-isang kinalaban ni Ain ang libu-libong monsters, nanood lang sila sa tabi. Binigyan ng inspirasyon ng lalaki ang mga taga-nayon na hawakan na ang responsibilidad sa sarili nilang buhay, at sumali ang lahat sa kanya ng may matinding sigla. Naantig si Ain nang makita ito, at sinimulan niyang sabihin kay Yuri na katulad lang ito noong iniligtas niya siya. Noong oras na iyon, pinrotektahan niya ang dignidad nito at binigyan siya ng lakas ng loob na mabuhay sa sarili niyang mga pamamaraan. At ngayong ginawa niya rin ang parehong bagay sa mga taga-nayon, nararamdaman niya na naging isang dakilang tao na rin siya na katulad niya. Inistorbo ng mga pakialamerong taga-nayon ang moment nila sa pagsasabing hinding-hindi na nila hahayaan si Negan na magutos-utos sa kanila uli, at saktong dumating doon si Negan na nagtatanong kung siya ba ang pinag-uusapan nila. Nagpanik ang mga taga-nayon nang makita siya, pero malinaw na sinabi sa kanya ng pinuno nila na susunod sila kay Ain sa halip na sa kanya dahil ito ang nagligtas sa kanila. Minata lang ito ni Negan at may kumpiyansang sinabi sa mga taga-nayon na niloloko lang sila ni Ain. Sabi niya na isang demonyo si Ain, at ito mismo ang nagplano ng pag-atake ng monster para ma-brainwash ang lahat at makuha ang kontrol sa rehiyong ito. Gayunpaman, tumanggi ang mga taga-nayon na maniwala sa kanya, at sinabi nila na kahit pa demonyo si Ain, mas masaya silang pamunuan niya kaysa sa isang walang kwentang loser na tulad ni Negan. Nagka-panic attack si Negan nang marinig ito, at sinabi sa kanya ng pinuno ng baryo na kailangan nila ng pinuno na katulad ng tatay niya na kayang lumaban sa tabi nila. Lumala ang kondisyon niya. Nagkaroon siya ng matinding sakit sa ulo at nakiusap kay Shadow na tulungan siya habang inilalabas ang isang salamin na suot niya bilang kwintas. Nakakuha ng masamang kutob si Ain mula sa salamin, pero hindi niya ito may appraise, kaya na-realize niya na may nagcast ng isang high-level concealment spell dito. Sinubukan niyang agawin ang salamin mula sa kamay ni Negan, pero huli na ang lahat dahil tuluyan ng nilamon ng dilim ang bata. Natagpuan niya ang sarili niya na nakikipag-usap kay Shadow gamit ang salamin habang nakaupo sa isang lawa ng dugo na umaapaw mula sa isang goblet. Humingi ng payo si Negan, at sinabi sa kanya ni Shadow na patayin ang lahat ng papatay sa kanya katulad ng pagpatay nila sa tatay niya.
Naguluhan si Negan nang marinig ito, at nagpa siya si Shadow na ipaalala sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. Noong bata pa si Negan, idinidolo niya ang tatay niya na minahal at iginalang ng lahat. Gusto niya ring maging katulad nito, pero napakahina ng katawan niya, at tumanggi ang mga bata sa baryo na makipaglaro sa kanya dahil baka mahawa raw sila sa sakit niya. Nasaktan ng husto si Negan doon, at tapos isang araw, narinig niya ang ilang tao na nagsasabing nakuha lang daw ng Lord si Negan na iniwan sa isang dumpster, kaya naman magkaiba ang itsura nila. Nadurog ang puso ng batang si Negan nang marinig ito, at tumakbo siya palayo, hanggang sa matisod sa ibabaw ng isang tipak ng tubig. Habang nagsisimula siyang umiyak, sinamantala ng demonyong si Shadow ang kahinaan sa puso niya at nagpakita sa refleksyon nito. Sobrang na-curious si Negan na makitang nagsasalita sa kanya ang refleksyon niya, at sinabi sa kanya ni Shadow na siya ang imaginary friend niya dahil wala naman siyang totoong kaibigan. Naniwala at tinanggap naman siya ni Negan dahil gustong-gusto niya talaga ng kaibigan, at tapos ay pinanggako sa kanya ni Shadow na itatago niya ang pagkakaroon nito bilang isang sikreto sa lahat. Mula noong araw na iyon, ginugol ni Negan ang halos buong oras niya kasama si Shadow. Isang araw, nakita niya ang tatay niya na mukhang may sakit na at nag-alala siya para rito. Doon na nagpakita ng totoong kulay si Shadow at pinayuhan si Negan na magtimpla ng tsaa gamit ang mga espesyal na medicinal herbs para mapabuti ang kalusugan ng tatay niya. Sumunod sa payo niya, gumawa si Negan ng tsaa mula sa anti-fatigue herb at ibinigay ito sa tatay niya araw-araw, pero patuloy na lumala ang kalusugan nito hanggang sa bawian ito ng buhay isang araw. Sa kabila ng pagkakita sa buong flashback, hindi maintindihan ni Negan kung anong ibig sabihin ni Shadow dito dahil ang tsaa naman ay malinaw na ginawa mula sa isang medicinal herb na kapaki-pakinabang sa kalusugan ng tatay niya. Tinawag siyang tanga ni Shadow dahil hindi niya ito nalaman at sinabi sa kanya na siya mismo ang pumatay sa sarili niyang tatay gamit ang mga kamay niya. Ibinunyag niya na ang herb ay hindi isang medicinal plant, kundi isang nakalalasong damo. Tumanggi si Negan na maniwala doon dahil malinaw na sinabi sa encyclopedia na ito ay isang halaman na nakakatulong sa pagkapagod, at ngumiti ng nakakaloko si Shadow, na sinasabing gumamit siya ng magic para i-edit ang libro, at ang halaman ay sa katunayan na kalalason na magdadala sa kamatayan kung iinumin sa mahabang panahon. Naramdaman ni Negan na gumuho ang buong buhay niya matapos malaman ang katotohanan ito, pero hindi pa tapos si Shadow sa mga nakakagulat niyang pagbubunyag. Sinabi niya kay Negan na nagsinungaling din siya tungkol sa pagiging demonyo ni Ain, dahil kung may demonyo man dito, walang iba kundi siya mismo. Masyadong natigilan si Negan para makasagot pa doon, at sinabi sa kanya ni Shadow na noong una, binalak niyang ariin ang katawan ng tatay niya at gumawa ng ruta sa pagitan ng mundong ito at ng Demon Realm para mag-export ng mga tao doon. Gayunpaman, hindi nagpabeya ang tatay ni Negan kailanman, kaya hindi niya ito malapitan. Kaya naman nilapitan niya ang mahinang bata na naniwala sa mga kasinungalingan niya dahil gustong-gusto nito ng kaibigan sa matinding paraan. Tinuya ni Shadow si Negan, sinasabi sa kanya na sa katangahan niya ay pinatay niya ang tatay niya, na siyang pinakamahal niya, at iyon na ang naging breaking point niya. Sumigaw si Negan nang ma-realize na pinaglaruan lang siya na parang tanga, at habang nawawalan siya ng kontrol sa sarili niya, gumapang si Shadow sa loob ng katawan niya, at sinaniban ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatitig lang si Ain sa madilim na enerhiya na pumapalibot kay Negan, at nang maglaho ito, na-realize niya na ang taong lumabas ay hindi si Negan, kundi iba na. Tinanong siya ni Ain kung sino ba siya, at nagpakilala ang demonyo bilang si Shadow, ang Enticer, isang demonyo na may ranggong Viscount. Tinanong siya ni Ain kung nasaan si Negan, at itinuro ni Shadow ang sarili niya, na sinasabing ang duwag ay nasa loob pa rin, pero napakatanga nito kaya madali lang kunin ang katawan niya sa pamamagitan lang ng kaunting pagmamanipula sa mga emosyon niya. Sobrang nagalit si Ain sa demonyo, na nagsabi sa kanya na kasalanan niya kung bakit nauwi sa ganito ang mga bagay-bagay. Ipinapaliwanag niya ang plano niya na kunin ang kontrol sa baryo at ipadala ang mga tao sa Demon Realm, pero naantala iyon noong sandaling dumating si Ain dito, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi kumilos na gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinabi ni Shadow kay Ain na hindi katulad ng Crow Demon na humabol sa kanya noong huling beses, alam niya ang kahinaan ng mga tao. May kumpiyansa siya na hindi makakalaban ng seryoso si Ain dahil ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan din ng pagpatay kay Negan. Pagkatapos noon ay inatake ni Shadow si Ain gamit ang kanyang dark powers, at iniwasan naman nito ang mga atake niya bago subukang pigilan siya gamit ang isang barrier. Gayunpaman, gumamit ang demonyo ng anti-spirit arts, na mabilis na nagpabiyak sa barrier ng napakadali. Nagmalaki siya kay Ain na wala itong magagawa sa kanya sa level niyang iyan. Nagpa siya si Ain na ibuhos ang buong lakas niya sa susunod na barrier,
pero nag-summon si Shadow ng ilang ape monsters para atakihin ang mga taga-nayon, kaya napilitan siyang bumalik at ipagtanggol sila. Gumawa ng barrier si Ain at sinabihan ng mga taga-nayon na tumakbo palayo habang pinipigilan niya ang mga monsters, pero nag-summon pa ng maraming monsters si Shadow at binasag ang barrier. Gumawa si Ain ng mga clone niya para harapin ang mga monsters, pero habang distracted siya sa pagliligtas sa lahat, sinuntok siya ni Shadow ng isang malakas na patama. Patuloy niyang pinagbubugbog si Ain, na habang sinusubukang salagin ng atake, ay naalala ang masayang mukha ni Negan. Hindi niya kayang saktan ng bata, kaya gumamit siya ng isang defensive skill para tiisin ang mga atake, pero ibig sabihin nun ay hindi siya pwedeng umalis sa pwesto niya. Sinabihan siya ni Ursula na itigil ang pagiging emosyonal at lumaban na, pero patuloy na nag-iisip si Ain ng paraan para talunin si Shadow nang hindi nasasaktan si Negan. Na-realize ni Shadow kung gaano pinapahirapan ng dilemang ito si Ain, at nagsimula siyang mag-enjoy sa pang-aasar sa kanya. Sinabihan niya ito na magpakatapang at seryosong sumugod sa kanya, dahil iyon lang ang tanging paraan para mailigtas niya ang mga taga-nayon. Gayunpaman, tumanggi si Ain na gawin iyon, dahil kung isasakripisyo niya ang isang tao para iligtas ang 100 iba pa, magiging kapareho lang siya ng tandang si Negan. Sinabi niya kay Shadow na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon at isinigaw ang pangalan ni Negan, na sinasabihan itong magpakatino. Tumawa si Shadow, sinasabing isinarado na ni Negan ang sarili niya at hindi sasagot sa kahit anong tawag. Pagkatapos nun ay pinagpatuloy niya ang pagbugbog kay Ain, na naglakad pa rin patungo kay Shadow sa kabila ng pagtatamo ng matinding pinsala. Sa kabila ng pagbabala ni Yuri at ng iba pa bago pa siya malubhang masugatan, patuloy pa ring naglakad si Ain patungo kay Shadow, na nagdulot ng kabarito. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ang kwelyo ni Shadow, sinasabing ililigtas niya si Negan at ang lahat ng iba pa, at sa kanya ito pinakawalan ng isang malakas na headbutt ng buong lakas, dahilan para ma-knockout ito. Pagkatapos ay sinimulang isigan ni Ain ang pangalan ni Negan, at umabot ang boses niya sa kaibuturan ng kamalayan ng bata, kung saan sinisisi nito ang sarili sa lahat ng kamalasang hinarap ng mga tao niya. Sinubukan ni Negan na iwasan ang boses ni Ain, pero sinabihan niya ito na isipin kung bakit gustong-gusto nitong protektahan ang teritoryo niya ng ganoon katindi. Naisip ni Negan ang nakaraan at kung paano niya palaging gustong maging katulad ng tatay niya. Pero doon niya na-realize na may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga kagustuhan niya. Gusto niyang protektahan ang kaligayahan ng mga tao niya katulad ng tatay niya. Pero habang iniisip niya ito, nagsimula siyang umiyak dahil sinira niya ang lahat. Alam niya na may mga nagawa siyang bagay na hindi mapapatawad, pero na-realize niya rin na kung uupo lang siya at magmumukmok ngayon, mas marami pang tao ang mapapahamak. Nagpasya siyang magpatuloy sa pag-abante para maayos niya ang pinsalang nagawa niya na, at dahan-dahan siya nagsimulang maglakad palabas ng madilim na lugar. Sa kabilang banda, biglang bumalik sa katinoan si Shadow at lumayo ng kaunti kay Ain. Sinabi niya kay Ain na walang kahit anong magagawa niya ang makakapaglitas kay Negan, at tapos ay inatake siyang muli gamit ang kanyang mga shadow limbs. Nang biglang huminto ang katawan niya, na-realize niya na lumalaban si Negan at sinabi rito na walang kwenta dahil kahit anong gawin nito ngayon, hindi niya iiwan ang katawan nito. Sinabi ni Negan kay Shadow na wala siyang problema doon, at tapos, sa isang maikling sandali, nakuha niyang muli ang kontrol sa kanyang katawan. Nagpasalamat si Negan kay Ain sa pagsubok na iligtas siya, at saka binunot ang kanyang patalim, at isinaksak sa sarili niyang puso. Nagulat si Ain nang makita ito, pero biglang sumulpot si Ursula bago pa man niya subukang iligtas si Negan. Sinabihan niya ito na igalang ang sakripisyo ni Negan, at pareho nilang pinanood itong duguan at walang kalaban-laban. Sobrang nainis si Shadow at tinanong si Negan kung bakit ba niya ito ginagawa, at pinagpatuloy nila ang usapan nila sa loob ng iisang isip. Sinabi ni Negan kay Shadow na na-realize niya na hindi lang pala ito isang imaginary friend, kundi isang mapanganib na bagay. Gayunpaman, patuloy niyang binaliwala ang lahat ng red flags at nakinig sa mga payo nito dahil itinuturing pa rin niyang kaibigan si Shadow kahit na may mga pagdududa siya rito. Matapos marinig ang taos-pusong usapan, ininsulto ni Shadow si Negan, tinawag itong isang sobrang emosyonal na mahina at sinabing wala lang itong iba kundi isang kasangkapan para sa kanya. Sinabihan niya itong mamatay mag-isa habang umalis siya sa katawan nito, nagbago ang anyo sa isang maliit na pinagsamang palaka at daga, at palihim na tumakas nang hindi napapansin. Nang mapansin niya ang batang si Mia, nagpasya siyang pumasok sa katawan nito nang biglang sumaksak ang espada ni Ain sakto sa ulo niya. Mabilis na tumakbo si Ain patungo kay Negan gamit ang healing powers ni Yuri para gamutin ang sugat nito, pero mukhang hindi ito sumasara. Nawalan na ng pag-asa si Ain, pero biglang lumabas si Yuri at sinimulang pagalingin si Negan habang sinasabi kay Ain na siguradong makakarating ang mga nararamdaman nila kay Negan.
Patuloy nilang tinatawag ang pangalan ni Negan sa tuwing pinapagaling ito, at talagang nakarating ito sa bata na nagbalik sa kanya mula sa pinto ng kamatayan. Nang idilat ni Negan ang mga mata niya, niyakap siya ng mahigpit ni Aang at Yuri, pero nang maproseso na niya ang kondisyon niya, itinulak niya sila palayo at nagtanong kung bakit ba nila siya iniligtas. Sabi ni Negan na mas mabuti pa para sa lahat kung namatay na lang siya, pero sinabi sa kanya ni Aang na hindi niya hahayaang may mamatay, kahit pa siya. Saktong dumating din doon ang mga taga-nayon at sinabi ng pinuno nila kay Negan na hindi niya mapagsisihan ang mga kasalanan niya kung patay na siya. Sinabi niya rito na kailangan niyang mabuhay at harapin ang galit at pighati ng mga taong sinaktan niya, at hinding-hindi nila hahayaan na takbuhan niya iyon. Biglang na-realize ni Negan na may pagkakataon pa siya para pagbayaran ang mga kasalanan niya, at nagpasalamat siya sa mga taga-nayon sa pagbibigay nito sa kanya. Sinabi ni Yuri na sobrang saya niya para rito nang bigla na lang siyang bumagsak dahil sa pagod. Binuhat siya ni Aang at dinala para magpahinga sa ilalim ng puno habang sinasabi sa kanya na kung siya raw ang nakatagpo kay Shadow sa halip na si Negan sa nakaraan, paniguradong magiging ganito rin ang kahihinatnan niya. Pagkatapos ay bigla siyang nagalit sa demonyo dahil sa pagsasamantala sa mga mahihinang tao at sumumpa na wawasakin niya silang lahat. Di nagtagal, lumabas si Ursula at ang iba pa mula sa mata ni Aang at sinimulang i-check si Yuri habang napansin naman ni Pina at Alice na hindi pa pala patay si Shadow. Kahit na nakatusok ang katawan niya sa espada ni Aang, nagbago ito sa mas maliit pang anyo para tumakas, pero ikinulong siya ni Pina sa isang barrier. Tinawag niya si Aang na nagsabi kay Shadow na sabihin sa kanya kung bakit sinusubukan siyang patayin ng mga demonyo kundi ay tuluyan siyang wawasakin. Nakiusap si Shadow na pangakuan siyang papakawalan kapalit ng sagot, at tapos ay sinabi sa kanya na may utos talaga na patayin siya. Tinanong ni Aang kung sino ang nagbigay ng utos, at noong sasabihin na sana ni Shadow ang pangalan ni Echidna, bigla na lang siyang sumabog. Na-realize ni Ursula na ito ay isang spell para protektahan ang pagkakakilanlan ng mastermind, at sinabi niya na may kaharap silang talagang napakatalino at maingat. Pagkatapos nun, nagpaalam na si Aang sa mga taga-nayon. Pero nakiusap sa kanya si Negan na gawin ng isang huling pabor at tulungan ang teritoryo niya dahil hindi sila makakaligtas kung wala ito. Sumali rin ang mga taga-nayon sa pagmamakaawa kay Aang na alagaan sila, at hindi niya alam kung anong sasabihin. Di nagtagal, bumalik siya sa kapital kung saan ipinatawag siya ng hari at ipinaalam sa kanya na sumuko na si Negan sa mga gwardiya at naghain ng opisyal na hiling na gawin si Aang bilang bagong lord ng Rashek region sa halip na siya. Nagulat si Aang nang marinig ito, pero sinabi sa kanya ng hari na nagpaplano na talaga siyang bigyan ito ng noble title at ilang lupain. Kaya naman, isa itong win-win situation para sa lahat. Bigla na lang, nagsimulang kumapit ang lahat kay Aang habang sinasabi sa kanya na dapat niyang tanggapin ang pagkakataong ito dahil sila na ang bahala sa lahat ng komplikadong bagay para sa kanya. Na-overwhelm si Aang sa lahat ng bagay na kailangan niyang isaalang-alang ngayon, pero sa huli, nagpasya siyang tanggapin ang noble title pati na rin ang pagmamayari ng lupain. Ang balita tungkol sa pagtalo ni Aang kay Shadow ay nakarating agad kay Echidna, at talagang humanga siya at naging kalmado dahil kung hindi nito kayang talunin ng isang katulad ni Shadow, maantala ang mga plano niya. Biglang isang goth lowly demon na nagngangalang Iona ang dumating doon na nakasakay sa kanyang zombie servant at tinanong si Echidna kung bakit ba ito baliw na baliw sa lalaking nagngangalang Aang. Sinabi sa kanya ni Echidna na may espesyal na mata si Aang, pero hindi pa rin iniisip ni Iona na espesyal siya dahil tao lang naman ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Echidna na ang isang ordinaryong tao ay hindi kayang talunin sina Falco at Shadow. Sinabi niya na kailangan nilang talunin si Aang at nakiusap kay Iona na tanggapin ang susunod na misyon. Tumanggi si Iona, na sinasabing hindi siya interesado sa mga low-level na misyon na katulad niyan, pero nagdagdag si Echidna ng bonus para sa kanya. Sinabi niya rito na ang misyon niya ay kinabibilangan din ng paghuli sa isang World Tree Spirit, at dahil hinahanap naman ito ni Aang, magagawa niya ang pareho niyang layunin ng sabay. Nagka-interes si Iona nang marinig ang tungkol sa World Tree, at tinanggap niya ang misyon. May kumpiyansa siya na bilang isang elite demon, kaya niyang talunin ang kahit sinong tao at inutusan ang servant niya na tumalon sa portal para sa kanya, pero ang kawawang nilalang ay patay na pala. Iniwan na lang ito ni Iona at tumalon sa portal habang may nakakatakot na ngiti sa mukha si Echidna dahil ipinadala niya si Iona para makatulong na gawing mas malakas pa si Aang. Samantala, sa human world, excited na tinanong ni Yuri si Aang kung anong gusto niya para sa tanghalian dahil siya ang magluluto para sa kanya ngayon. Bago pa siya makasagot, dumating doon si Alice at sinabing mayroon siyang mahalagang bagay na gustong talakayin sa kanya. Biglang sumulpot doon si Pina na iniisip na aamin na si Alice nang nararamdaman niya kay Aang at sinabi naman ni Yuri na gusto niya rin itong gawin.
Gayunpaman, wala pang balak gawin iyon ni Alice sa ngayon. Sinabi niya kay Aang na gusto niya ring makita ang mga kapatid niya at ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para maghanap ng iba pang world trees. Na-excite ang lahat sa pag-aakalang nakahanap na sa wakas siya ng isa pang world tree, pero sinabi ni Alice na may nagpakita nito sa kanya. Walang paki si Aang sa mga detalye at sinabing dapat na silang umalis para hanapin ang spirit, nang biglang isang may edad na mommy na nakapiring ang nagsabing sumasang-ayon siya sa kanya. Naguluhan si Aang dahil hindi niya nakilala ang boses at hindi man lang niya makita kung saan ito nanggaling. Habang tumitingin-tingin siya sa paligid, narinig niya uli ang boses ng mommy at sa pagkakataong ito ay nanggagaling na ito sa kama. Lumingon siya para makita ang babaeng nakapiring na nakahiga ng mapang-akit sa kama at nagpanik habang nagtatanong kung sino ba siya. Tinawag ng babae si Yuri at ang iba pa ng mga kapatid niya at pinalalapit sila sa kanya. Agad na tumalon sa kanya si Yuri habang tinatawag siyang Ate Kirsch, pero lumabas na ang mommy ay isang ilusyon lang pala at hindi ang totoong katawan niya. Nadismaya si Yuri dahil doon, pero wala pa ring naiintindihan si Aang sa kahit ano. Ipinaliwanag ni Pina na si Kirsch ang pangalawa sa pinakamatanda sa mga World Tree Spirits at nagulat si Aang na isang World Tree Spirit ang mismong lumapit sa kanya ng kusa. Ipinakilala niya ang sarili sa kanya at nagsimulang lumapit ng husto si Kirsch sa kanya. Nahiya naman si Aang at nagalit si Alice kay Kirsch dahil sa pang-aakit nito sa kanya. Sinabihan niya ang kapatid niya na pumunta na sa punto at sinabi ni Kirsch na sa ngayon ay may isang world tree na tina-target ng mga demonyo at kailangan nila ang tulong ni Aang. Tinanong ni Aang si Kirsch kung nasaan ang world tree niya, pero sinabi nito sa kanya na hindi siya ang nasa panganib. Sa halip, ito ay si Mai, ang pinakabata at pinaka-cute nilang kapatid. Ipinaliwanag niya na ang hidden dungeon ni Mai ay isang buong kagubatan, pero wala siyang guardian na magpoprotekta sa kanya dahil namatay na ang mga ito noong unang panahon nang subukan ng ilang matatakaw na tao na makuha ang kapangyarihan ng World Tree. Sobrang nagalit si Aang nang marinig ito, pero sinabi sa kanya ni Kirsch na siya ang umaakto bilang guardian ni Mai sa ngayon. Isang sorpresa ito para kay Aang dahil hindi pwedeng iwan ng mga World Tree Spirits ang mga puno nila, pero ipinaliwanag ni Pina na ang tatlong pinakamatandang magkakapatid ay mga matataas na uri ng spirits, at mayroon silang kaunting kalayaan pagdating sa paggalaw. Sa wakas ay naunawaan na ni Aang na si Kirsch pala ang nagpoprotekta kay Mai hanggang ngayon, pero kukunin na siya ng demonyo ngayon. Sinabi sa kanya ni Kirsch na tama siya, at ito ang inaasahan niya mula sa fiancé ni Yuri. Natigilan si Aang at nanahimik dahil nakarinig siya ng salita na nagpapahiwatig ng seryosong relasyon, at tapos ay nagsimulang sumayaw si Kirsch na parang isang TikToker, na sinasabing ang katawan na ito sa harap niya ay isang illusion clone lang, habang ang totoong katawan niya ay kasama ni Mai. Tinanong siya ni Pina kung hindi ba niya kayang talunin ng demonyong tina-target si Mai gamit ang mga espesyal na kapangyarihan niya, at sumagot si Kirsch na kaya niya itong gawin, pero napakalakas ng kakayahan niya na baka aksidente niyang mapasabog ang kagubatan ni Mai kasama ang demonyo. Tinanong ni Aang si Kirsch kung gumagamit ba ito ng piring para itago ang mga mata niya para pigilan ang kapangyarihan niya, at sumang-ayon naman ito. Na-realize ni Aang na talagang napakalakas ng demonyo kung hindi ito kayang talunin ni Kirsch nang hindi ginagamit ang buong lakas niya, at hindi niya hahayaan na may manakit sa isang World Tree Spirit. Sinabi niya kay Kirsch na pupuntahan at kukunin niya talaga sila ni Mai, at sinabi nito sa kanya na alam ni Alice ang lokasyon ng puno ni Mai. Di nagtagal pagkatapos nun, narating ni Aang ang isinumpang gubat, na siyang hidden dungeon ni Mai. Sinabi sa kanya ni Ursula na maraming sumpa ang inilagay sa gubat, at ang mga maaapektuhan nito ay hindi na makakahanap ng daan palabas kahit kailan. Pinagsama ni Aang ang 1,000-mile eye ni Alice at ang kanyang appraisal skill para makapanood o makahanap ng daan patungo sa lokasyon ni Mai, pero pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Pina na wala pa silang nakikitang monster o trap. Sinabi ni Ursula kay Aang na may mga monsters sa gubat, pero hindi sila tanga at nagtatago sila sa kanya dahil napakalakas niya. Na-realize ni Aang na dahil hindi niya kailangang asikasuhin ang mga monsters, pwede siyang magmadali. Ginamit niya ang kanyang super speed skill para marating si Mai, pero bigla siyang huminto nang mapansin ang isang panganib. Nakita niya ang isang kawan ng mga demonyong bubuyog na lumilipad sa ere na pinamumunuan ng isang demonyo na nagngangalang Hornet. Sinabi niya kay Aang na papatayin niya ito. At saktong may dumating na isang monster bear doon. Ipinadala ni Hornet ang mga bubuyog niya para unahin ito at tuluyan nilang nilamon ito sa loob lang ng ilang segundo. May kumpiyansa ang babaeng demonyo na hindi magtatagal si Aang laban sa ganito karaming kaaway, pero simple lang siyang naglaho at lumitaw sa likod niya habang sinasaksak ang dibdib nito. Gayunpaman, hindi sapat iyon para mapatay si Hornet dahil nagbago ang anyo niya sa isang kawan ng mga bubuyog at naghiwa-hiwalay habang sinasabi kay Aang na hinding-hindi niya mahahanap ang totoong katawan niya.
Sinabi sa kanya ni Ain na hindi niya kailangang maghanap ng kahit ano dahil papatayin niya ang lahat ng mga demonyo. Nalaman na ni Ursula ang mga kahinaan ng lahat ng mga bubuyog at gamit iyon ay pinaulanan ni Ain ng mga fire bullets ang mga ito, na tumapos sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Nagpanik si Hornet nang makita ito at nagpasya siyang tumakas para iligtas ang buhay niya. Nakakita siya ng portal patungo sa demonic realm at nagpas siyang tumakas gamit ito. Pero nagulat siya nang lumabas doon si Iona at hindi ito masaya na may isang demonyo na tumatakas. Sinubukan ni Hornet na magbigay ng paliwanag, pero binaliwala iyon ni Iona bilang mga dahilan lang at binaril siya hanggang sa mamatay. Napansin niya pagkatapos na nahanap na siya ng target niya at lumingon para ipakilala ang sarili kay Ain bilang isang duke ng Demon Realm. Sa kabila ng matinding presensya nito, hindi man lang natinag si Ain, pero na-realize niya na talagang napakalakas nito. Humanga si Iona sa kanya at sinabing magiging masaya ang patayin siya. Pero sinabi sa kanya ni Ain na hindi siya magkakaroon ng kahit anong pagkakataon na gawin iyon. Agad siyang nag-teleport sa likod niya at tapos ay gumamit ng isang skill para higupin ang kapangyarihan nito. Nagulat si Iona dahil hindi man lang niya inaasahan ang galaw na ito. At tapos ay tinaasa ni Ain ang lakas niya para simulan siyang bugbugin. Hindi man lang niya binigyan ito ng pagkakataon habang pinatalsik niya ito papunta sa langit at saka isinalya sa lupa. Nagsimulang tumawa si Iona dahil matagal na siyang hindi nakakaharap ng kalaban na ganito kalakas at saka nagpas siyang barilin si Ain gamit ang kanyang mga magic pistols. Sinabi niya rito na hindi nito maiiwasan ang espesyal na atake niya, pero wala namang balak gawin iyon ni Ain. Simple lang niyang isinalag ang atake na nagbalik ng mga bala kay Iona at naguluhan ito dahil hindi rin dapat iyon posible. Sinubukan niyang tumakbo palayo sa pabalik na atake, pero hindi siya sapat na mabilis para gawin iyon kaya nataman siya. Hindi makapaniwala si Iona na naging napakahina niya dahil lang hinigop ni Ain ang kapangyarihan niya ng isang beses. Sinubukan niyang lumayo, pero lumitaw si Ain sa likod niya at pinugutan siya ng ulo sa isang saglit lang. Walang kahit anong ideya si Iona sa nangyari kahit pa naging isang naputol na ulo na lang siya at tapos ay ipinaliwanag ni Ain na hindi lang naman isang beses niya hinigop ang kapangyarihan nito. Sa tuwing sinusuntok niya ito, hinuhugot niya ang kapangyarihan nito at sa ngayon ay mas mahina pa siya kahit sa isang ordinaryong monster. Nadurog ang puso ni Iona nang marinig iyon at sinabing hindi ito posible dahil isa siyang elite sa tuktok ng hierarchy ng mga demonyo. Tinawag niyang duwag si Ain dahil sa paggamit ng isang tusong paraan para higupin ang kapangyarihan niya at nag-activate ng isang portal para bumalik sa Demon Realm. Sumumpa siya na papatayin niya ito sa susunod nilang pagkikita at susundan na sana siya ni Ain, pero pinigilan siya ni Ursula dahil kailangan muna nilang marating sina May at Kirsch. Sumang-ayon si Ain at di nagtagal ay nakakita siya ng isang magic barrier na nagtatago sa lokasyon ni May mula sa lahat. Nagtaka si Ain kung paano papasok doon, pero biglang nag-deactivate ang barrier ng kusa at isang pinto ang bumukas sa harap niya. Naglakad siya pumasok sa pinto para makakita ng isang mapayapa at masayang lugar kung saan naghihintay sa kanila ang totoong Kirsch. Tumakbo si Yuri para yakapin siya at tapos ay nakipag-secret handshake kay Pina. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ain tungkol kay May at itinuro naman ni Kirsch na kasalukuyan itong natutulog para sa afternoon nap nito. Nakita ni Ain ang cute na baby na mahimbing na natutulog ng mapayapa at nagpas siyang huwag na muna itong gisingin. Gayunpaman, nakatapak siya ng isang maliit na tuyong kahoy at nagulat si May na nagising at nagsimulang umiyak. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at panoorin ang susunod na video sa inyong screen.